Samahan niyo po akong manalangin, ang paboritong panalangin ng lahat, no? Sa IMG. Yan, welcome po muli sa Financial Literacy Campaign, no? And yeah, let us pray. Pray, Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I could not give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth and that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. Papakilala po muli ako. Ako po si Abigail Liliano, financial coach, trainer of True Rich Maker Team, one of Senior Marketing Director, and Associate Financial Planner of International Marketing Group. Yan. My mission and passion is to educate people to know what is the secret of truly yours. Yan. Medyo ano po, hindi lang ako kasi meron siyang paningaw. Pagpasensyahan nyo na po. Hindi na nga, yung aking pronunciation hindi na nga ganun kaayos. Ayun, nagkasingaw pa. Kaya pagpasensyahan nyo po ang aking pananalita ngayon. Who are we? No? International Marketing Group. We are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines, assisting people who want to help themselves achieve financial security through financial education. And we have established partnership with the biggest companies in the financial industry. Now, ito pong assisting people, mamaya paliliwanag ko po sa inyo kasi ito ang pinaka nagustuhan ko sa IMG. And sino-sino ba yung ating mga company na partner, no? Our mission, to help every family achieve financial freedom. Lahat po tayo, no, ay talaga namang nangangarap na magkaroon ng financial freedom, no? So sa ating mga guests dito, welcome po, Miss Jezebel. Yan. And sa iba pa, no? Tinitingnan ko ngayon yung kaya ako yung may cellphone diyan, napansin niyo, no? Dami kong name. Para sabi ko mabati ko yung mga guests natin. So yan. Welcome po, Ma'am Jezebel. And no family left behind. Our belief, many people today are financially struggle due to lack of financial education. Tama po yung inyong narinig, no? Lack of financial education. Minsan, sa ibang salita ay para bagang illiterate, no? Or wala kang alam, no? Masakit yung katotohanan na yan. Pero yan po talaga yung katotohanan kung kaya tayo ay walang pera. Now, our vision or mission, by 2030, 30 million family Filipino ang aming maturuan. And the secret to saving and building your future, taking control of your money. So, kailangan po talaga matutunan nating i-control yung money. Hindi yung money yung nagko-control sa atin or yung utang ang nagko-control sa atin. Why do we need financial education? So, when it comes to securing and saving their future, many good people fail, no? And hardworking people fail. Smart, young, old, no? And also teachers, engineers. So, doctors, no? Ibig sabihin yan, hindi sa uri ng pinag-aralan, hindi sa uri ng sweldo. Ang result is the same. Many end up retiring without enough savings. That's why, napaka-importante po ng financial education, no? Kung mapapansin nyo po, minsan iniisip natin, hindi lang tayo nakapag-aral, no? Or hindi tayo nakagraduate, kaya tayo walang money. Pero, yan nga po, no? Yan po yung isang katotohanan talaga. Halos pare-parehas ng resulta. That's why. They lack in financial education. Kaya naman, most people don't plan to fail. They just fail to plan. Naniniwala po ba kayo na yung mga magulang natin, hindi naman nila ginustong mag-fail? No? And syempre, paniniwalaan natin na plinano ng magulang natin na gusto magkaroon ng magandang buhay. But the sad thing is what? Baliktad yung nangyari, no? So, maaaring nagplan, no? Yun nga, yung plan nila ay hindi ayos, kaya resulta is fail pa rin. So, hindi lang basta plano, kailangan planong tama, maayos, no? At dapat nating i-apply. Yung mga tama, hindi yung mali, no? Is this your current situation? Magtatrabaho ka, gigising ka para magtrabaho, and susweldo, and magbabayad ng bills, mamimili, minsan, kahit hindi kailangan, bibilhin mo. And pinagkakasya mo yung money mo. And of course, dahil pinagkakasya mo yan, resulta is no savings. And masakit, baon tayo sa utang. Usually,
50% of OFW or 70% ayon sa survey ay ganito po yung kalagayan, no? So, talagang hindi lang basta may utang at marami pang kwento, no? But of course, financial yung ating topic ngayon, no? And ang tawag po natin diyan is the rat race cycle. So, tingnan niyo po yung cycle na to at i-check po natin yung sarili natin. Kung ito po ang ating sitwasyon sa ngayon, tandaan po natin, itong cycle na to, hindi po ito matatapos sa atin hanggat hindi tayo nagkakaroon ng financial education. Why? Kasi kung ikaw ang nandito at wala kang tamang edukasyon, papasa yan hanggang sa next generation and next generation and next generation. That's why napaka-importante po ng financial education. Now, why poverty is not lack of money, but mismanaged money. Yan, tandaan po natin kanina, sabi kanina nga is, yan, nakapag-aral, hindi. So, problema talaga is edukasyon. Now, nakita rin natin problema dito, mismanage. So, bakit magkaroon ng mismanage? Kasi nga, wala silang edukasyon. Pero kung may tamang edukasyon, yung mismanage na salita or word, hindi po yung mangyayari sa atin, no? Kaya lang madalas hindi natin nanonotice kasi nga lack of education, no? Kaya kailangan po natin talagang mag-aral. Sama-sama po tayong mag-aral. And congratulations sa lahat ng narito, no? At naniniwala po ako makakaalis tayo sa rat race cycle na tinatawag. And good thing is, congratulations sa mga next generation. I believe na kung ngayon medyo hirap ka pa, pagod ka pa, no? Naniniwala ako yung second generation, third generation, unti-unting magbabago. And dahil dyan, ang isa sa mga problema ng Pilipino or maraming Pilipino or tayong mga Pilipino, poor money management is usually the result of financial ignorance, no? So, ang pangit pakinggan uli, no? Kanina, kulang sa edukasyon. Ngayon naman, for money management, no? And ignorante pa. So masasakit talaga yung word na yan pag tinagalog. Pag English medyo hindi pa hindi pa ouch. Pero ang katotohanan po masakit yan. Pero okay lang po tayong masaktan kung yun naman minsan ang makapagpapabago sa atin. Tandaan po natin, no? Hindi po kami nagtuturo na ibig sabihin ay ganun kami kagaling. Isa rin po kami sa mga nakaranas ng ganyang sitwasyon. Kaya pare-pares po tayo ng sitwasyon at ibig sabihin yan walang magaling sa atin. Sama-sama po tayo nag-aaral, no? And wrong money mindset, kadalasan, ay I'm too young. Sabi naman ng matanda, I'm too old, no? So, wala nang puntahan. Number 2, the solution to major financial challenges is to borrow money. So, kadalasan, katulad ng post ko, education po, pero yun nga, wrong mindset Ayan, okay, Ma'am Abby. Nawala yata si Ma'am Abby po. Yan, nagkaroon ng technical difficulties. Wala pong Okay. sound. Ayun, nawala. Kala ko ako lang po yung nawala. Saglit lang po nawala yung computer ko saglit lang po Sorry po sa connection. Wait lang po, check ko po yung connection. Yan. Okay. Ayan, talagang dito po sa Pilipinas, saka sa iba't ibang bansa, nagkakaroon ng problem po talaga sa Wi-Fi. Kala ko nahulog si Ma'am Abby eh. Okay. Ayan. Ayan. Hello, Ma'am Ann. Lagay po natin yung full name po natin para po ma-recognize po tayo later. Mamaya po, meron kaming
ayun, pwede kayong bigyan mamaya ng link para makareceive kayo ng copy ng book. Ayan. Hello, Ma'am Lori. Ayan, Ma'am Lori Segura. Okay. Ayan, si Galaxy A20 po. Ano po yung name ni Ma'am Galaxy A20? Send nyo lang po yung name at kay ako na po ang mag-rename. Yan, para name mo ninyo ang nakalagay sa screen. Okay, kay Ma'am Ana Lu. Sige po. Hello, Ma'am Ana Lu. Ayan. Hintayin lang po natin si Ma'am Abby. Ayan, yan na. Name na ni Ma'am Ana Lu. Okay. Dalawang Ana Lu, isang Ana, saka isang Ana Lu. Okay? Sorry po ha, nalaglag. Buti na lang, hindi ako napilayan. Sorry po. Ayan. Share po ako ulit ng screen. O, disabled. Hello, ma'am? Ayan, okay. Ayun, hello Ma'am Luz. Pwede po bang pa-co-host po si Ma'am Abby para makapag-share screen po siya? Sorry po sa hindi magandang ano. Ayan, sige ma'am, pwede ka na mag-share screen. Inano ko na lang. Default na lang natin. Yung ating, ayan, dito tayo, ayan. So, slideshow. Ang malakas ang hangin dyan, Ma'am Abby, kaya yung nasa background mo. Wala nga po. Kasi nasa tabing dagat, di ba? Kasi ang init. Hindi ang lamig. Hindi malaman. I love gusto ko talaga yung karagatao, ganyang background o nature. Yan, nasa na tayo? Nasa for money management. Yan, nasa for money management na po tayo, no? So, yan. So, nakarelate po ba tayo or marami na po bang realization sa ating kalagayan? So, nandito na tayo kanina, no? So, tuloy ko na. Yan, no savings and high debt, no? Debt. So, many people use their credit card as their emergency fund. So, yan. Congratulations sa my credit card. Kasi may pang-emergency fund. Pero yun nga po, mali po yan, no? But, number 2 is many people can't retire at age 65 because of debt. So, sabi dyan, pagka ganyan ang kalagayan mo, nakakaawa po, no? Masakit sa katotohanan po yan, na 65 ka na, hindi ka makapag-retire. Bakit? Wala ka ng tamang retirement fund, tapos malaki pa ang utang mo. Naku po, iwasan po natin yan, no po? And most people don't know how to manage their debts. Instead, their debts manage them. Na-imagine nyo po ba yung kalagayan na utang, bayad, utang, bayad, utang? So, yung po yung tinatawag na yung utang na yung nagmamanage sa kanila. And they accumulate loans and debts instead of saving and investments, no? So, yun nga, kapag di tayo marunong sa pera, no? Minsan nakala mo okay lang na mag-loan. Minsan, hindi naman no? Hindi 100% or na sinasabi kong mali, no, na mag-loan. So, pero maraming beses, loan tayo ng loan kasi akala natin okay. Yun nga, hindi natin namamalayan na instead na tayo yung kumikita sa money natin, syempre, yung pinagkakautangan natin ang kumikita sa pera natin. And, dahil nga tayo ay hindi marunong, no? Pangit pakinggan, hindi marunong sa pananalapi. So, saving the wrong way, no? Yun yung ating ginagawa. Akala natin save tayo ng save, no? Yung pala, mali. So, tandaan po natin, ang pagsisave, merong tama at merong mali. No po? Bakit? Tingnan nyo po. Number 1, lot of people end up nothing after working for 20 to 30 years because they did not know and understand the power of investing. Isa po ako sa talagang nagkaroon ng realization pagdating sa bagay nito, itong number 1 na to, saving the wrong way. Why? After kong makabangon sa pagkakautang, no, 5 years nang nasa Korea, pero result is what? Nung nag-ipon na ako, nag-ipon, nalaman ko nitong huli na, sayang pala. Sana
ay mas maagang nakapag-retire o mas maaga sanang uuwi ng Pilipinas. Now, number 2, Filipinos are the only Filipino in the world with 13th month pay, no? And if kung sinave mo lang daw yan ng 13th month, yung 13th month mo for just 6 years, no? Based the power of compounding interest, meron ka na sanang 10 million pesos in saving and investment in the next 40 years. Now, sa mga bata pa parang hindi masyadong may dating to. Pero kung 50 years old na po tayo now, makakalculate na po natin na, wow, sana pala meron na tayong million. So possible tayong magkaroon ng millions because kung tama yung ating ginagawang pag-iipon. Pero pag mali po, nako, kahit 1 million, 2 million pesos, hirap na hirap kang makaipon ng ganong kalaking halaga. And ito yung isa sa pinakapangit, no? At dahil sa mga wrong money mindset or wrong savings natin na ginagawa, no? Long-term effects of financial ignorance. Ano po 'yon? No? Ang pangit ng long-term effects, no? So senior citizen survey in the Philippines, tingnan po natin dahil dun sa mga mali nating yung mga mali nating gawa or wrong mindset, no? Ano pong resulta? 30% forced to work, no? So minsan para bagang okay na rin ma'am kasi may trabaho pa naman kaysa naman nasa bahay. Tama rin naman. Pero yun nga lang, kadalasan pag sinabing forced, parang hindi pwedeng mamahinga. Bakit? Kasi hindi na mabubuhay kung mamahinga, wala nang kakainin next month or walang pang bills, walang pang upa ng bahay, and 40% dependent on children. So ito naman yung 40% na to, so average ng ating tawag dito, kultura, ganito po yung sitwasyon. Talagang ginagawa yan. Madalas, parang akala nila tama yung belief nila. Pero ang tama po talaga, pag-aralin mo yung anak mo, bigyan mo ng maayos na buhay, and magkaroon ka ng tamang pag-iipon sa sarili mo pagtanda mo. Kasi ang mga anak natin, tungkulin natin magkaroon sila ng magandang buhay. Pero hindi nila tungkulin dapat tayong alagaan o buhayin or ipagamot, no? So, tawag dito, thankful ka na lang, no? Magiging thankful ka na lang one day kung sila mismo magkukusang magregalo, dalawin ka, and bigyan ka ng maayos na trato. Kasi nga, yun ang tama po, no? Yun talaga yung tinuturo natin. So alisin na po natin yung yung itong ganitong kultura sa Pilipinas. Kasi talagang po yan, salin-salin, yung next generation and next generation. And 20% abandonment, no? Ina-abandon, sabi ko nga, sa ibang bansa, okay lang pag inabandon ka. Bakit? May nag-aalaga sa'yo, may perang pampagamot, at may nagpapakain sa'yo. Maayos pa rin, no? Sa Pilipino, para bang ayaw nila ng ganun. Gusto nila inaalagaan yung magulang. Wow, ang saya, no? Kasi nga maganda naman po yung ugali natin, yung ties natin, sobrang ganda ng relationship natin sa pamilya o yung tie natin ay, ang tawag doon, tawang word. Hindi ko maalala yung tamang word. Or maganda yung relationship natin, in short. That's why, pagka nakakita tayo ng ina-abandon na pinapaalagaan sa home for the aged, ang pangit sa atin kasi hindi natin kultura eh. Pero kung papansinin mo sa iba, maganda lang din pakinggan at okay lang din. Pero yun nga, madalas nangyayari ay talaga naman sa dulo, nagtuturuan yan at nag-aaway-away pa kung sino mag-aalaga at magpapagamot sa mga magulang. And 8% ay sa pension lang po nakarely, no? So hindi ko sinabing pangit ang may pension, maganda rin po yan. Pero yun nga, makikita natin ang reason bakit. Sabi kong sana wag lang diyan magkaroon ng retirement. Wag lang diyan mag-rely, no? Meron pang ibang paraan, tuturo po natin 'yan mamaya. And 2% financially independent. So, kung titingnan po natin yung survey ay sa Pilipinas, talaga naman masasabi mo, no? Ayon dito sa survey na 'to. Talaga naman po yung Pilipinas hirap na hirap. Kasi bakit? 2% lang yung financially independent. So meaning to say, yung 98% halos lahat 'yan ay talaga namang binabalikat pa rin ng ating government. That's why ang ating bansa ay mahirap. So, pag nakita mo ito at naunawahan mo to, doon pa lang masasabi mo kaya pala mahirap ang Pilipinas. And yan nga, dahil sila lang ang may financial freedom, sila lang yung nag-i-enjoy, no? Pagtanda nila. So, with financial education, you can face all those challenges. There is hope. Kung ikaw ay isa sa mga nakita mo yung kalagayan kanina, so okay lang po yun. Kalimutan na po natin yun. There is hope. No? There is hope. Sabi nga ni Bo Sanchez, friends, this is your ticket of upgrading your financial life. Devour it and share it with people who need a financial revolution in their life. Ito po yung forward ni Brother Bo Sanchez sa ating books na ginagamit. So ito po yung book ni IMG.
And ito po yung pag-aaralan natin. So itong books na to, marami ng buhay na binago. Simple lang naman yung mga nandito. Yung concept na basic. Kaya nga lang, madalas yung basic is what? Ano nangyayari? Dinededman natin. Kasi para ba, ayoko yan, alam ko na yan. Kailangan yung level up na ako. Mga 3, 4, 5, no? Ganun. Yung mga tipong stuck na agad ako. So kaya madalas, nangyayari resulta is bankrupt. Bakit? Simple lang. Tandaan po natin, hindi po tayo pwedeng pumunta sa level 3, 4, 5 kung hindi natin naiintindihan at na-apply ang basic. Ano po yung basic na yan? Alamin po natin yan. The secret to saving and building your future. Yan. The 4 basic financial planning concept. Tandaan po natin itong concept na to. Itong konsepto pong ito ang ating mamasterin. Pag na-master po natin to, wow, masasabi ko po sa atin, unti-unti po tayo makakaahon at magkakaroon tayo ng maayos na buhay sa pananalapi. Number 1, the X-curve concept. Yan. Nakikita po natin yung red line and blue line. No? And ito pong concept na X-curve, sabi nga ng marami, kalimutan mo na ang lahat ng X sa buhay mo, no? But itong X-curve na to, wag mong kalimutan. Kasi ito ang pwedeng isa sa magpayaman sa'yo or mag-ahon sa kahirapan o ito rin yung bagay na magpapahirap sa'yo pag hindi mo naunawaan. Now, money line. Yung pong blue is nagre-represent ng money line and yung red is responsibility line. And ang kadalasang scenario, kapag bata ka, syempre, wala ka talagang savings. Mag-uumpisa ka pa lang sa career mo. No? And yung responsibility, kasabay na. Bakit ba ganun? No? Nagsisimula ka pa lang, may responsibilidad na. So, dalawang picture yan. It's either na ikaw ay yung may anak na or ikaw yung breadwinner ng pamilya. Kaya naman, magkasabay siya. Walang savings, magsisimula pa lang, ang laki na ng responsibility. Na-imagine niyo po ba yung ganung picture? No? Grabe, ganun po tayong Pilipino. And, ang ating pong pinaka-goal, habang tayo ay nagtatrabaho or habang nagsisimula sa ating career, kasabay ng pagharap sa obligasyon, no? Tandaan po natin, ang ating goal ay pataasin ang ating income or big savings. No? So, dapat ang target natin ay palakihin ang savings. At dahan-dahan pababain ang ating responsibility. Tandaan po natin yung graph. Pataas po yan, no? So, ibig sabihin, pag tumataas yan, tumataas. So, tumataas yung savings mo. At pag bumababa yung responsibility mo, yan, bumababa. So, dapat po talaga ganito yung goal. Check po natin yung sarili natin. Kung nasa 20, 30s, 40s na po tayo, nasaan na ba tayo? Umangat na kaya, no? Parang graph lang yan ng stock market. Umaangat na ba? Or wala pa rin, stale pa rin, or negative pa, no? Tandaan po natin yan. Why? Kasi nga, ang pinaka-target po natin, pagdating natin ng pagtanda, wala na dapat tayong responsibilidad as much as possible, no? Dapat wala na talaga. Maganda kung wala na. Pero, kung meron pa, so dapat malaki ang ating talagang savings. Bakit? Haharapin mo ang responsibility na yan, no? So, kapag tayo po ay nagtatrabaho, no? So, nagsisimula pa lang sa career, tandaan natin, no? Ang responsibility natin nandiyan na lahat 'yan. Yung basic needs, no? Nandiyan na 'yan. Minsan nga hindi na needs. Bakit? Minsan ang dapat mong pag-aralin kapatid lang, kaya lang may pamangkin na, no? Minsan ang dapat mong pakainin anak mo lang, kaya lang may pamangkin. So minsan sobra na nga, no? And yan lahat ng yan ay kinukuha natin sa tinatawag na active income. You work hard for the money. So kung wala kang trabaho, wala kang money. Yan po yung tinatawag na income. Active income. Now, ang ating goal, pag tayo tumanda or before tayo mag-retire, yung pong passive income natin ay magiging money works for you. So ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng passive income kung hindi mo napalaki ang iyong savings. Kasi yung savings mong yan, ang pagtatrabahunin natin para sa atin in order to live, para masustain ang ating mga pangangailangan. Katulad ng yung mga basic needs natin, nandiyan pa rin pagtanda. At sabi ko nga, sana, ito lang, pag tayo matanda na, no? Wala na sanang education. Kasi nga kung matanda ka na, dapat napag-graduate mo na yung anak mo, no? Kaso nga, tayong Pilipino, madalas, napag-graduate mo yung anak, pati apo, ikaw pa rin magkapag-graduate. So, hindi ko sinasabing wag mong gawin, no? Pero ang sinasabi ko lang, okay lang yan kung napalago mo ang pera mo, at napalaki mo yung inilalagay mong money sa tinatawag na money works for you or passive income, okay lang, kayang-kaya mo yan, carry mo yan. But, take note, tandaan po natin, gustuhin mo maging perfect ang dalawang to, tumataas at bumababa,
Tandaan po natin, in life, there is if. Tandaan po natin, there is if. And kalimutan po natin yung style na ginawa ko. No? Ako, sabi ko noon, pag-aaralin ko, bahay muna bago ako mag-iipon. And one day, para bang kinalabit ako na, teka lang, mali pala yung style ko. Bakit? Tanda na pala ako, pagka pala inuna ko silang lahat, hindi pala natatapos yung obligasyon. No? Hindi pala natatapos yung pagtulong. Ang natatapos yung trabaho, yung active income. So, madalas po, ganun ang Pilipino, bahay, sasakyan, lupa, and then walang ipon. And then one day, wala na. So, wala nang time mag-ipon para sa pagtanda. And take note, hindi lang po yun. Tandaan po natin, sabay siyang ginagampanan. Nag-iipon, ginagampanan ng responsibility, pinapataas yung income, at ang pinaka-goal mo, kasabay nun, ay magkaroon ng passive income. Ma'am, ang hirap naman, sabay-sabay. O medyo, talagang parang ang hirap naman. Di ba pwedeng isa-isa lang? So, mamaya po, tuturo natin yan. Kaya po tinuturo natin yung ganyang bagay. Para po talaga, wag tayong mapunta sa kalagayang nagising ka isang araw, wow, 60 na ako. Paano na? So, ganyan po yung nangyari sa akin noon, 5 years, bigla akong nagising. Sabi ko, paano na ang aking mga pangarap? Tandaan po natin, habang ginagawa yung bagay na yan, there is if in life. Ano po yung if na yan? If you die too soon, sabi dyan, or if you live too long. Tandaan po natin, no? Marami ngayong taon ang namatay. 38, 40, 25, mga kilala natin, mga nakikita natin sa FB, or sa mga pahayagan, so namatay. So ano ibig lang sabihin yan? Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay. Pero, sigurado na kapag nawala, katandaan natin dapat, meron tayong protection, or yung tinatawag na you need to protect your family, or yung instant money, or insurance. So tayo mga Pilipino, pag usaping instant money, dapat dito tayo maging wise. Kaya lang madalas gusto natin instant money sa scam, kaya tayo na-scam. So minsan yung insurance, ayaw nating paniwala ang instant money. Kasi nga, hindi tayo natuto, hindi tayo tinuruan, no? Pero yun nga, sa mayamang bansa, sabi ko nga, automatic yan. Pagpasok mo pa lang doon, wala ka pang trabaho, wala pang sweldo, matik na yan lahat, no? And if you live too long, kailangan naman daw ay protect yourself. So tandaan po natin, no? Hindi mo alam kung kailan ka kukunin. Pag nawala ka, problema. Yung pamilya mo, paano mabubuhay? And pag tumanda ka naman, paano ka naman mabubuhay kung wala kang naitabi para sa'yo? So, tandaan po natin itong dalawang ito. Kailangan talaga natin yan sa buhay. No? So, maganda ang picture na pag ikaw ay matanda na, yan, may taga-alaga ka pa, and then, papasyal-pasyal ka na lang. Or, pag ganyan-ganyan ka na lang sa park o sa farm, no? And the government programs are great, but we need to look into other means that can grow our money for our financial future. Yes, totoo naman, okay din ang may YSIS, Pag-ibig, SSS, PhilHealth. Okay lang, okay na meron yan. Yun nga lang, sabi ko, hindi yan enough. So, ilan na po ba ang kakilala nating matanda na or retire na? Kumustahin po natin sila? Okay ba sila? Malamang, isasagot po talaga dyan, 100% kulang. No? Kasi talagang nagmamahal ang lahat ng bilihin. Lumalaki ang expenses. Number 2, ano ba yung basic na isa nating dapat alamin? The solid financial foundation. What is your situation right now? So, tayo po ang makakasagot. Dito po ba tayo sa kanan o sa kaliwa? So, kapag nasa kaliwa ka, malaki ang picture ng utang. So, malungkot ang ganitong kalagayan. Naranasan ko po yan na para bang ayaw ko na magtrabaho, gumising, kasi yung sweldo ko, kinamagahan or mamayang gabi, alam ko kukunin na at iba kulang pa. So, uutang ulit ako para magpatuloy ang buhay. Naranasan po ba natin yung ganun? So, marami sa ating ganun. Lahat tayo po pwedeng dumanas ng ganun, no? Kahit anong ganda ng iyong profession kapag hindi ka marunong sa pera, na alam kong naranasan mo yung ganyan. And, ito yung tamang pundasyon na tinatawag, no? Dapat ganyan pala natin i-build ang ating financial. So, people fail financially because they build weak financial foundation. So, weak, from the word weak, no? Sinawing weak yan, yung mga yan, talagang isang ihip lang ng hangin, no? Talaga namang nagigiba siya. And hindi lang siya bigla hindi lang basta nagigiba, nawawash out pag sinabing weak, no? Pwede kasing magiba ng konti, para bang pero hindi siya yung wash out. Now, ang tanong, how do we build a strong financial foundation? Ito po yung tandaan natin. Ganito natin dapat ibinibuild. Ayaw man natin o gustuhin man natin, ito po yung pinakatama. No? Mahirap minsan sa mga nakakausap namin para bang ayaw nilang tanggapin itong sistemang ito. Pero sinasabi po namin madalas, ito po talaga yun. Wala nang iba. Bakit?
Of course, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw dapat may protection, may healthcare ka. So sa Korea nga, no, pagdating doon, yung dala mong pera, sasabihin sa'yo sa POA, pera, budget, ito ang meron. So mangungutang yung mga Pilipino, darating ng Korea, pag sa center pa lang, hindi pa sila nakakapunta sa company kung saan sila i-deploy. Anong nangyari? Pinagbabayad na agad sila ng healthcare, insurance. Why? Sabi ng government, alam nga naman kami ang problema sa iyo pag may nangyari sa iyo. So yun po yung sistema, no? Ang mayayamang bansa, ganyan po lahat. At maraming OFW nakikita ng dalawang mata yan. No? Alam na alam nila yung sistemang yan. Ang nakakalungkot, pagkatapos abroad, pag uwi, wala na lahat. So yun po yung ating sitwasyon. So life protection. So mamaya po, explain ko sa inyo paano ba natin gagawin yan unti-unti. And kailangan po talaga ay i-manage mo yung utang mo. So kung nag-abroad ka na may utang, saan naman lang 6 months, 1 year, bayad na yan, no? I-manage mo na yan. And emergency fund, tandaan po natin. Kapag wala kang healthcare, wala kang life protection, something happens sa'yo. It's either mamatay ka, may sakit ka, or naputulan ka ng kamay paa, lolobo ang utang mo, no? Kasi nga wala kang protection eh. No? Wala kang emergency fund. So paano na? Talagang lolobo. Kaya yung picture kanina sa kaliwa, yung utang ang malaki. No? Naintindihan po natin yung picture. Bakit yung utang yung malaki? Yung po yung nagiging picture. And that's the right time na magkakaroon tayo ng investment. Tandaan po natin, yung blocks na yan. Dire-diretso yan. Mula sa simula, parang ano yan, bahay. Pag nagtayo ka ng bahay, syempre, saan ba natin naumpisa ng bahay? Syempre po, di ba, sa ano yan, sa from the ground, hindi naman pwedeng bubong o bintana muna. So yan din po yung tamang pag-build ng ating financial. Now, nasa na kaya tayo? No? Paano kaya natin na-build ang ating financial? Weak kaya? Strong kaya? So, tuturo ko po sa inyo mamaya paano natin i-build, no? Unti-unti. And this is the scenario or cornerstone na tinatawag ng life. What if ako yung breadwinner or kayo yung breadwinner, no? So, ito yung picture. Gusto mo talaga dalhin yung family mo sa comfort, no? Luxury. Or madalas pa nga, pag-alis mo ng bansa, pag OFW, wow, feeling mayaman na, nasa luxury agad, no? Kahit hindi ayos, so tayo po yun, no? Tabi-tabi po sa mga tatamaan, no? Sana po, wag mabukulan, no? And something happens sa'yo, no? Kung hindi maayos ang iyong pagkakabuild ng iyong financial foundation, ganyan po yung mangyayari. Babalik sa kahirapan ng pamilya mo. Hindi lang ba sa kahirapan, no? Patong-patong na utang. Kaya hindi lang kahirapan. Hirap na hirap. Now, kapag ka naman ikaw ay maayos ang pagkakabuild, ganito po yung senaryo. No? Nandun na nanatili sa comfort. Bakit? May pampagamot, no? May pampalibing. O may naiwang ka sa pamilya. That's why nananatili sa comfort yung family na naiiwan. Yun po yung kahalagahan ng may tinatawag na protection. Or tinatawag na replacement, no? Pang-replace sa atin is if something happen, may mangyari sa atin, no? You don't have the right to invest unless you are properly protected. Sabi yan ni Rex Mendoza, ang magaling na guro, no? Financial guro, isa sa magaling na financial guro sa Pilipinas. Tandaan po natin itong bagay na to kasi hindi natin naiintindihan madalas na kung ano-anong pinag-uuna natin, parang bahay. Hindi ko sinabing masama magkaroon ng bahay. Ang sinasabi ko lang po is ayusin natin yung pundasyon. Now, kapag hindi mo ito na itama, maaaring ngayon may bahay ka na, maaaring ngayon meron ka sasakyan, maaaring may lupa ka na, maaaring may kondo ka, pero lahat wala ka palang protection. Now, yung lahat ng yan, maaaring isang iglap ay mawala. So, yun po yung ibig sabihin na dapat meron kang protection. Hindi lang protection sa'yo, yung mga investment mo na po, protectionan mo din. No? Sabi nga sa akin, nung isa sa financial guru, nakilala din sa Pilipinas, kasama yan nila Marvin Germo, nila pa nagtotok, no? Sa mga convention. Have you any insurance? Sabi sa akin. Kasi gusto ko mag-invest. Nung natuto ako mag-invest. Gusto ko mag-invest hindi na sa Pilipinas. Kasi parang biglang namulat yung mata ko, no? Yung edukasyon. Nung na-educate ako, parang wow, this is it. This opportunity. Parang ganon. So, parang gusto kong magkaroon ng pakpak at lumipad sa iba't ibang bahagi ng mundo na mag-invest, no? Feeling rich. Hindi po. Joke lang po. Pinapatawa ko lang po kayo. So, ganon po tayo minsan. No? So, kaya naman, kapag pumunta ka talaga sa mga financial guru, nako, isang tanong lang, talaga namang mapapahiya ka, matatawa ka na lang pag ay, yun pala talaga, no? So, yun po yun. Kaya yung mayayaman, lalong yung mayaman. Bakit? No? May pera na nga. So, may protection pa. Tayo namang mahirap, wala na nga pera, wala pang protection, no? That's why, mahirap lalong humihirap, mayaman lalong yung mayaman.
And punta naman po tayo sa number 3. Naku, may tumatawag sa akin. Excuse me po ha. Siguro, I think, kay Orly. Sorry, classmate. Teka lang, silent ko po ang phone ko. Sorry for the moment. Yan, okay, naka-silent na. And, yan. Punta po tayo sa number 3, the role of 72. Ano ba yung role of 72? If you want to be rich, you need to be financially literate. Robert Kiyosaki. Kung hindi pa po natin siya kilala, mag-browse lang po tayo sa YouTube. Meron niyang books, pwedeng i-download, pwede ring pakinggan, no? Kung tinatamad kang magbasa, pakinggan mo lang siya, magbabasa sa'yo si YouTube, no? Kasi naka-audio. So may Tagalog din yan at may English. Kapag po ito nabasa yung books na to, kung hindi nyo nawaan ng isang beses, basahin nyo po 1, 2, 3 hanggang 4. At pag naunawaan nyo po now, yun yung sinasabi ko, ma-open yung mata mo. Na parang, wow, this is it. Kaya naman, parang gusto mo lumipad. No? So ito po yun. 72 divided by the annual interest rate, number of years to double your money. Tandaan po natin itong rule of 72. Bakit? Ito ang kahalagahan o ito ang tamang pamamaraan ng pag-invest. Kapag natandaan natin ito at nakabisa natin ito, no? Itong concept number 3, hindi po tayo ma-scam. Kahit si kumare ang lumapit sa'yo, hindi ka mahihiyang tanggihan. Bakit? Alam mo agad na scam na. No? O kahit si nanay pa, kahit si tatay pa. Kasi minsan, di ba, yung mga tatay, nanay natin, may mga kumare, may close friends. So, invite sila sa mga, sa mga scam-scam. So, ikaw naman, dahil yung nanay mo lumapit sa'yo, maniniwala ka. Pero hindi dapat gano'n. Yun nga, yung nanay ko, lagi dyan nagaganyan. Sila Bit, tatawag, ate, si mama, ganyan-ganyan, bla bla bla. Oh, tingnan mo, ganyan. Anak ko, scam yan. Layo-layo na. So, minsan, nagtatalo pa kami. Ang end, hindi. Kasi bakit naunawaan na natin eh. Yun po yung kahalagahan. Hindi lang ikaw yung napoproteksyonan na maloko, mapoproteksyonan pa natin yung pamilya natin na hindi maloko. Kaya naman, ang aming financial campaign ay hindi lang po sa atin natatapos. I-share po natin sa pamilya, i-share po natin sa mga kaibigan natin. No? So example, ano ba yung rule of 72 na yan? No? Ito na po yun. 72 divided by 4 is equal 18. Simple lang. Kapag ikaw ay nag-invest sa 4% or may nag-offer sa'yo ng 4%, UITF, no? Sa mga bank, no? Yan po yung kadalasan nag-offer ng na UITF. So 4%. So pag nag-offer sa'yo yan, halimbawa, si Ma'am Lori, yan. Hello Ma'am Lori, no? Bisita ata ni Ma'am Analo yan. Diyan siya naglagay ng pera. So, just in case, 29 years old lang si Ma'am Lori, no? Na naglagay ng pera dyan. So, 29, 100,000 ang nilagay. Tingnan natin. Plus 18, plus 18, 65. So, yung pera niya, dumoble. 2 times. No? 400,000 pesos. Sa panahon ngayon, ang 400,000 pesos, maliit na po yan. Sobrang liit na po yan. No? Sobrang liit. So, siguro po sa mga gumagastos na nasa Pilipinas, alam na nila yan. Now, 72 divided by 8 is equal 9. Halimbawa naman, si Ma'am, yan, may nakaka-relate, si Ma'am Jezebel, 8%. Dahil OFW, sabi ng POA, okay, kailangan nyo magkaroon ng MP1. Mandatory yan. So, pagka nag-MP1 ka, operang ka na, mag-MP2 ka na para magkaroon ka ng investment. Saan? Sa 8% or sa tinatawag na pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Yan yung mga company na kung saan dyan nilalagay ang money natin, yung mga treasury bill, pinapautang na pera ng government. So, ang tawag din dyan sa isang salita is dividend, dividendo. Kaya yan ay tinatawag ding PIX. PIX na sometimes bumababa, pero hindi na siya tataas pa sa 8%. Naka-PIX siya sa 8%, pero pwedeng bumaba hanggang 7 point something, ganyan. So, 8%. Yan. Kaya naman, halimbawa, magkaedad sila ni Ma'am Lori, no? Si Ma'am Jezebel. So, same age, same amount, nilagay nila. At 65 years old, resulta, si Ma'am Lori, 400 lang. Tapos si Ma'am Jezebel, 1.6. So, syempre, si Ma'am Jezebel yung masaya, no? Ang laki ng pera. No, sabi ni Ma'am Jezebel, okay na to. Pero sino pa yung ating isang guest dito? May guest pa ba tayo dito, no? Si Ma'am Crispy. Ayan to, happy learning. Ayan. So, wala akong makitang na nag-chat na may bisita pa dito. So, anyway, halimbawa sino pa yung nandito natin? Si Ma'am Ann. Ayan, si Ma'am Ann. Si Ma'am Ann naman, naturuan na siya sa mutual fund. Nakita niya ang offer 12%. Sabi niya, ayoko sa 4%, ayoko rin sa 8%. No? Gusto ko sa 12%. Siyempre, malaki yun. Bro mo, no? Pag 4%, every 18 years, doble yung money ko. Ang tagal. Pag naman 8%, 9 years bago doble, matagal pa rin. Dito ako sa 6 years. Pag 12%, dodoble ang money ko every 6 years. That's why, same age, same amount. Pagdating na 65 years old, yung result, napakalaki ng pagkakaiba.
Puro putal-putal lang yung binibigay, no? So, tanong, niloko ba tayo dito sa 4%, sa 8%? Siyempre po, hindi, no? Hindi tayo niloko. Yun lang yung nalaman natin. At yun pa lang yung inaral natin. Maaring ganun po yung sitwasyon. So, syempre, itong company na to, hindi naman yan dyan ilalagay lang. Maghahanap sila na kung saan ay kikita rin sila bago kabigyan ng kita. Kaya naman, dito nila nilalagay yan sa mutual fund. So, ito po yung tinatawag na mutual fund. So, mamaya tatalakayin pa natin yan kung ano ba yung mutual funds na yan. So, ito po yung Rule of 72 na kung saan nakadiscover ay si Albert Einstein. Buong mundo po yan ang ginagamit pagdating sa investment, no? Kaya naman, yung mayayaman, hindi yan na-scam. Naiintindihan po nila yung computation niyan, no? So, ito tandaan po natin to, para hindi na po tayo ma-scam kahit ni lolo, ni nanay, ni tatay. Kasi madalas talaga, kaya tayo na-scam. Yung close naman sa atin ang lumalapit sa atin, hindi naman yung hindi natin kakilala eh. Minsan naniniwala agad-agad tayo. Dahil hindi nga tayo marunong, lack of education, kaya tayo na-scam. Titigil ang scam kailan? Kapag tayo ay natuto, kapag tayo ay nagkaroon ng financial education or nagkaroon na tayo ng edukasyon sa pananalapi. Kaya naman, tingnan po natin yung, ito po yung paraan. Tandaan po natin, get rich slowly. Huwag yung instant. Walang instant millionaire. Meron. Sabi ng iba, ma'am, ito mama sa loto. Totoo naman din. I agree. But tingnan po natin yung result. Pagkatapos nilang manalo sa loto, ano nangyari? Wala agad. Why? Wala pong edukasyon. So yung pong may mga edukasyon, katulad ng narinig ko nga sa nagtuturo, kay Mama Lay, sabi niya, yung mayayaman na marunong sa pera, kahit mawala ang pera niya, babangon yan, tingnan mo. Ilang taon lang din, magkakapera na uli. Bakit? Edukasyon, edukasyon, edukasyon. So ito po yung form natin, ito po yung pamamaraan, no? Get rich slowly. Walang shortcut, na po? Walang shortcut. Now, pwede palang 1,000, magiging kang milyonaryo. In 20 years, monthly. Pag dinidbay mo yung 1,000 sa everyday, 33 pesos lang yan. Kayang-kayang mo yung ipunin kahit hindi ka na OFW, no? Or kahit ikaw ay vendor, kahit ikaw tricycle driver, kahit ikaw ay ano pang trabaho mo, naniniwala ko kaya mo yung itabi. Ipaglaban mo para magkaroon ka ng milyon, no? Hindi lang ang mga milyonaryo ang may karapatang maging milyonaryo. Tayo din. Now, 2,000, 3,000, it's up sa atin. It's up sa atin po ito, no? It's up to you. No? It's up to us kung saan natin siya ilalagay. Sabi ko nga, kung ikaw ay OFW, sumasahod ka ng 150,000. Korea, posibleng kumikita ng 180 to 150,000. Nagre-range ang sweldo ng mga Pilipino. Pinakamalaki ng 150,000, no? Kaya yung 10,000, sisiw, kayang-kaya. Kaya naman, nung na-realize ko ang katotohanan pagdating sa investing, power of interest sa tinatawag, or compounding interest, na-compute ko agad ang kinita ng bangko sa akin, no? In 10,000. Meron na pala akong 10 million pesos. 21 years na ako nag-Korea. So, posible, no? Ang dami ko ng pera. But anyway, sabi ko, Lord, thank you. Kasi, hindi pa ulihang lahat. Kahit parang late na. Kasi 40 na ako, okay lang. Bakit? Yung mga pamangking ko, bata pa. Ngayon pa lang, tuturuan ko na sila, mga kapatid ko. No? Pinsan. Yung lahat ng pwedeng makinig, tuturuan. And then, kung pwedeng pilitin, joke lang po. No? So, walang pilitan, pero turuan po natin, no? Turuan natin para mga grade 1 lang yan. Now, invest consistently plus long term, no? Sabi ko kanina, 1,000. Pwede rin po palang 20 pesos. In 20 years, 589. In 30 years, 2 million pesos, no? Tandaan po natin. Hindi kinakailangan malaki agad. Pwedeng maliit lang. Tanda po natin, no? Hindi kinakailangan malaki agad. Saka na ako mag-iipon pag maraming pera. Nako, wag pong ganon. Maniwala po kayo, marami na ako nakausap. Result, after 2 years, wala pa rin pera. May utang pa rin. Wala pa rin naipon. Kailangan lang, action agad. Kahit maliit. Now na. Then, number 4. Basic concept. Ito yung isa sa 4 na basic concept. Pay God in yourself first. Ito ang pinaka gusto kong concept. Bago pa ako napunta sa IMG, pinractice ko na po to kasi natutunan ko to sa Christian living. Tinuro to sa church, no? Maganda po tong concept na to. Tandaan po natin itong concept na ito. Ito talaga ang tunay na nagpapayaman. Kasama lang po yung 2, 3, 4, no? Bakit? Siyempre, ang Diyos makapangyarihan. Pag pinaniwalaan natin ang kanyang salita at in-apply natin, tiyak magkakapera ka. Hindi mo alam kung saan nanggaling, pero magkakapera ka. Pero hindi ko sinabing sa mga po, no? Dapat po yung maayos, no? Yung mga pagkita ng kung ano-ano dyan, mga pwede tayo magtinda ng kung ano-ano, no? Parang Facebook ko lang. Ang dami nakalagay sa cover photo. Now, bago tayo nagkaroon ng
dun sa number 4 formula na tinatawag or basic concept, no? Yung pay God first. Before, ganito tayo, no? Yung tinatawag na performance formula. So ako po, isa din ako sa ganyan. Isa din ako na ang pera ko inubos ko. Kaya nga 5 years, walang pera, may utang pa. So siguro marami makaka-relate na po. Pero okay lang yan, kalimutan na natin ngayon. No? Tinuturo na natin kung ano yung tama, in-apply na po natin. Now, kung talagang ikaw ay ganito ang buhay, talaga pong resulta ganyan. No? Wala ka talagang pera, may utang pa. So baguhin na po natin yan. Sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending, spend what is left after savings. Tandaan po natin itong principle na to. Si Warren Buffett, isa sa mayaman na ginawa yung prinsipyo na yan. Kaya naman, di nakapagtatakang isa siya sa pinakamayaman sa buong mundo. Palta natin siya ng the abundance formula. Tandaan po natin yung word na abundance, no? Kanina yung poor. So, palta na po natin yon. 100%, 10% sa tithes para sa Lord. Tandaan po natin yung tithes. Ibigay po natin kung saan tayo nag-church, no? Kung saan tayo lumalagong, spiritual. Huwag po sa needy. Pag needy nangangailangan, tinutulungan. Okay lang tumulong. Pero hindi po yung tithes, no? Ako po, tinuturo ko po yung tama kasi po yan yung tamang naunawaan ko sa Bible. Kaya naman, pag naunawaan mo yung tamang yan, na-apply mo yung tamang yan, guarantee na magkakaroon ka ng pera at hindi ka payamanin katulad nila Henry C. And 20% investment. Yan. Kaya naman, dapat ang expenses natin is 70%. Yan po yung principle na tinatawag na 10-20-70. No? Yan po yung i-apply natin. Mula ngayon, unti-unti po natin itong gawin. Mahirap sa simula, pero unti-unti, pag nabago natin, masasanay po tayo at magiging habit natin yan. So, ano yung tithes? Sabi sa Malakay, kaya po ito pinakikita ko sa inyo para po magkaroon tayo ng yung i-claim na promises, no? Sabi dyan, dalhin ninyo ng buong-buo ang iyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi bubuksan ang mga bintana ng langit at ibusa inyong masaganang pagpapala. Tingnan nyo po, no, hindi lang pinto pati bintana. Sino nagsabi niyan? Si Lord. I-claim po natin yan. Lord, hindi to kasya, pero sige, dahil sa pangako mo, naniniwala ako magkakasya to. Ibibigay ko ang para sa'yo. And isa pa sa pangako niya, gustong-gusto ko, no? Hindi niya hayain, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang inyong pananim. Tandaan po natin, hindi lang yan sa pananim, pwedeng sa sakit, no? Pwedeng yung pananim mo, wala kang pananim, kaya ay Lord, hindi ako magbibigay, wala akong pananim, wala akong lupain, wala akong punong may bunga. Paano po kung sakit ang ipadala sa inyo ng Lord, no? Sabay tinakot. Pero totoo po yan. Sinabi niya po yan sa kanyang salita. Now, kapag po tayo nagbigay ng tithes, bigyan po natin ng biggest why. Para talagang magkaroon ka ng hugot. Kung nagsisikap ka, magkakaroon ka ng hugot na magkapera. Ito naman, kung nagbibigay ka kay Lord, magkakaroon ka rin dapat ng mabigat na hugot. Ano yung hugot na yon? So, ito lang po yun. Love God. And then, obedience. Pag sinabi obedience, talaga sinunod mo yung sinabi niya. And then, tingnan po natin, sabi sa Matthew 6:3, ang ganda niyang promise niya dito at sabi diyan, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Nakita niyo po yung ibibigay niya lahat sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito. Yan. Hindi niya sinabing papayamanin ka, mga bagay na pangangailangan mo or pagiginhawahin ka. Tandaan po natin, bigyan natin ng malalim na hugot, no? Para talagang matuto tayong magtiwala kay Lord, no? Manampalataya tayo. With faith, no? Kaya po natin yung gawin. Sabi dito sa Luke 6:38 yan, ayon pala sa binibigay natin. So yan, check ourselves. Teka lang. Magkano bang binibigay ko? Kaya pala naman, ito lang ang binibigay sa akin, Lord. Kasi ang liit. Sabi kasi hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin na panukat sa inyo. Tandaan po natin to, no? Kaya kung wala pa tayong pera, tingnan po natin yung binibigay natin kay Lord. And sabi diyan, yung tithing is a reminder that God is the supplier of everything we have. So tandaan po natin yan. Siya lang po talaga. Even our life, no? Our health, sa Kanya po talaga natin dapat ibalik, no? Pagpasalamat. And now, paano daw natin i-practice yan? Simple lang, no? Alsin mo na yung mga expenses mo, i-manage mo na yan. Picture variable and expenses, classified, yung mga bagay na gusto mo or needs. And tanggalin mo na yung mga bagay na hindi naman. Practice delayed gratification. Ako po pinapractice ko yan. Gusto ko nang bilhin, okay lang. Pagbalik ko wala na, o di hindi ako nakagastos. So, ganun lang po siya. And understand where your money goes. Matandaan po natin. Learn how to identify asset versus liabilities. Ito po yung isa sa problema din nating mga Pilipino. Minsan kasi yung tingin natin, asset, hindi natin naiintindihan yung liabilities. Ano kaya yan? Tinasabi yan. Mamaya po, no, later,
explain ko sa inyo. And invest on things that will make your money grow. So tandaan po natin, no? Yan dalawang bagay na yan. Sabi dyan, dun ka lang maglalagay ng pera kung saan yung pera mo lalago. So, tingin-tingin po tayo sa ating mga paligid, sa bahay natin. Yung bang mga nasa paligid natin, nagbibigay ng money, no? Or liabilities ba? Or maging yung asawa nga daw, no? Tingnan mo yung asawa mo, kaibigan mo. Baka mamaya liabilities na yan. Joke lang po, baka mag-away kayo. And, classify your needs in wants, no? Purpose ba o forma? So, pwede naman pumorma, hindi naman ako kontrabida sa inyo. Baka naman si Ma'am naman, napaka-kontrabida, lahat na. No? So, okay lang pong magkaroon ng iPhone basta may ipon. Tandaan po natin yan, no? Basta may ipon. Para ano? Siyempre, sa pagdating ng mga pangailangan natin. And, sabi dyan, iwas luho para iwas luha. So, maraming Pilipino, baliktad. Luho-luho, and then luha-luha. So, ganyan po yung nangyayaring picture. So, tandaan na po natin yan. Then, sabi po number 2, ito po mga tips lang po to. Ilan sa tips na makakatulong po. Tandaan nyo po, ako, natuto ako sa pera mga 2005. Nagsimula ako mag-savings. And then, tawag dito, lumalaki, tumatanda. Tumatanda yung word talaga. Nag-grow, no? So, natuto ako sa money. Yun, talaga namang, sabi ko, naging kuripot, ng pakuripot. Kasi naintindihan ko yung needs and wants. Akala ko ang kuripot ko na. Nako, dahil marami akong guro na pinakikinggan or mentor, nakita ko yung sarili ko, totoo nga. Yung damit, sapatos, bag, wala pang 10% yung nagagamit. Paulit-ulit, isa lang, dalawa, tatlo, no? Tapos mga naka-display lang, ang sakit sa mata, tapos naluluma lang. So, yun po talaga tayo minsan, no? Bakit nga ba tayo ganoon, no? So, ako po, guilty ako dyan. Pero unti-unti ngayon, na ko na po yan. Napagtagumpayan ko na po yan. Cut the little expenses. Remember, your 33 pesos per day can go a long way. As Benjamin Franklin said, a small leak can sink a great ship. Yan. Maliit lang naman talagang butas eh. Pero habang tumatagal, pwede na yan lumubog. Ganon din po, ang buo ay nagsisimula sa barya. Ano po? Tandaan po natin. And dahil doon sa buo na sa barya na nagsisimula, nagiging buo, no? Ang barya ay nagsisimula, ang buo ay nagsisimula sa barya. So, tingnan po natin itong mga items dito. Sino po ang nakakadalawang soft drinks every day in annual cost? 18,000. Pag nilagay mo sa 12% in 20 years, 1.5 po yan, no? Pwede po natin i-compute dyan. Sigarilyo, loto, extra bone bill, pedicure, manicure, hair maintenance. Hindi ko sinabi huwag magpaganda. Pwede rin naman. Pero tandaan natin, no? Pwede nating bawas-bawasan. Para lang talaga makaipon. Kasi minsan, hindi ko talaga kaya mag-ipon, Hindi mo lang pala na-check yung sarili mo na marami ka pala pwedeng tanggalin. At yung palang ipon na pala yun, no? Akala mo wala kang maipon. Pwede palang magtanggal ka sa mga gastos mo, yung pala ipon na. Tingnan nyo po, yung cost. No? Yung sa loto, 1.2, 20 ticket, 2 ticket a day, 1, 2, 14,400 annual cost. Ang laki pong halaga niyan. Kaya sinong magsasabing Pilipino ang hindi pwedeng maging milyonaryo? Kung naiintindihan po natin itong bagay na to, lahat po tayo milyonaryo. Kahit anong trabaho mo, pwede. No? Tandaan po natin yan. Understand where your money goes. Bakit? Katulad nga ng sinabi ka ni Robert Kiyosaki, assets are anything you buy or have that puts money in your pocket. Tanda po natin yan, no? Ang alahas, sabi ko nga, paulit-ulit, pwede yung asset. Pero dapat tamang pagbili. Ngayon, pandemic, mahal ang gold. Kailan mo mura pag maganda ang ekonomiya? Now, this time, huwag kang bumili ng gold. Hindi yan magiging asset. Pag bumaba at umayos ang ekonomiya, babalik yan sa kailan? Yung pinanggalingan ng presyo niya dati. So, halos nag-times 2 po yan, no? And, dapat, huwag kang kumuha ng hulugan kung pwede lang. Bakit po? Kasi pag hulugan mo kinuha yan, syempre ang mahal na. Tapos pag binenta mo, baka lugi ka pa. Bakit? Syempre pag hulugan, kumita yung taong nagtinda para sa'yo, nagpautang. Yun yung, wala na siya nagiging value, no? So, hindi na siya asset. Sasakyan, pwede maging asset. Kung talaga naman kailangan mo, okay lang. Unawain mo lang, nakukunin mo yan sa tamang panahon. Kasi pag hindi, instead na naging asset, nawalan ka pa. Bakit? Pag di mo na nahulugan yan, kukunin na yan ng mga company. Tapos wala nang balikan yung ginawan mo, inihulog mo. No? And yan. Kondo. Pwede naman tayong kumuha ng kondo. Yun nga, sabi ko sa IMG, Financial Education. Itinuturo sa atin, kailan ka kukuha ng kondo. So ito, sabi ko, level 4. Bakit? Level 1, protection sa sarili mo. No? Healthcare, life insurance,
And yung mutual fund, no? Level 2, no? Level 3, pwede ka mag-direct stock. Level 4, ito na, condo. Pwede na yan. Bakit? Meron ka ng pera kahit papaano, na-build mo na ng ayos. Bakit? Kasi pag naguhulog ka ng kondo, minsan ang offer sa atin ng mga agent, uy, bili ka na, 8,000 lang, 10,000 lang yan. Kayang-kaya mo. Kaya mo naman talaga. Now, my question is, paano pagdating ng bank finance? Sa panahon kaya ngayon, may work ka pa at pautangin ka pa ng bangko, ipifinance ka pa kaya niya. Now, pag hindi ka na i-bank finance, yung pera mo nahulog, ubos yan agad. In just few months, ubos agad. Bakit? 3.5%. Ang laki ng tubo sa kondo or tubo ng bangko pag tayo nangutang. Tandaan po natin, no? Pero pag tayo nag-deposit, dahil depositor tayo, syempre maliit. Kasi sila, investor sila pag sila nagpautang sa atin. No? Yun po yung tamang pagkuha ng kondo. Tandaan po natin, ang kondo, kapag wala ka pang pera, masasabi ko wala ka pang karapat kumuha ng kondo. Kasi yung pera mong 500,000, 1 million, maaari pang mawala. Sayang! No? Sayang. Spending is a habit and so is saving and investing. No? Yan po yung the 4 basic financial planning concept. Tandaan po natin yung 4 na yan. Hindi po tayo makakapunta sa level 2, level 3 hanggat yung concept na yan, hindi natin naunawan at na-i-apply. Take note po, hindi lang po kailangan unawain, kailangan po natin i-apply. Hindi man mabilisan, pero unti-unti ipag-pray po natin, Lord, tulungan mo ako, ma-apply ko ang mga bagay na to. Para naman makaahon po kami sa kahirapan. Yan po yung prayer natin, no? And every should have a desire to never stop growing and learning. Yan ang meron sa mayayaman, no? Hindi lang mga investment, no? Dumadalo pa sila ng mga seminar at hindi lang pang Pilipinas sa seminar, pumupunta pa yan iba't ibang bansa to attend seminar, no? Kasi nga meron silang principle na never stop growing and learning, no? Sana tayo mga Pilipino ganyan. Matalino naman ng Pilipino, mapamaraan naman. Pero bakit pagdating sa edukasyon, parang hirap nating mag-aral, no? So, wag po kayong mag-alala. Ganyan din po ganyan din po ako. Tamad ako mag-aral dati, pero pinipilit ko lang magsikap mag-aral. Magbasa. Bakit? Sabi ng pamangkin ko, ang pagod magbasa eh. Basta. Unti-unti. Dapat matuto ka magbasa palagi para libro lagi ang hawak mo. So, application na tayo. Paano ba ang application? Dapat may healthcare ka, may life protection, may debt management, emergency fund, and investment. Now, paano natin yan, application natin? Ganito lang po yun. Habang nagtatrabaho ka pa ngayon, bata ka pa, kumuha ka na ng protection sa sarili mong kalusugan. Ano yun? Yung long-term, healthcare. And then, yung short-term, kung may work ka pa, meron ka na yan. Bakit? Company mo meron na. Binabayaran mo yun at ng amo mo, no? Ang masakit lang, pag short-term lang ang meron ka, pagkatapos mo magtrabaho, pag retire mo, wala na lahat. No? Wala ka ng sweldo, wala ka na rin healthcare. Kaya wala na lahat, no? Yun po yun. And, sabi nga, bakit mo kailangan ng healthcare? Think about this. Medical cost double every 5 to 7 years. Maraming Pilipino namamatay hindi dahil walang gamot, kundi maraming Pilipino walang pera, kaya namamatay. And ang mga Pilipino ay hindi nag-save sa future healthcare needs nila. And yung iyong healthcare, tanda mo, pagka nga nag-resign ka na, hindi mo na yun madadala. Wala na. Wakir na sa iyo ang amo mo. No? Wala ka ng insurance, kahit anong insurance, kapag di mo pinaghandaan yan. And no traditional healthcare company cover age 61 and up. Kaya sabi, ma, meron pa naman akong healthcare ngayon. Yes, naniniwala ako. Kung employed ka ngayon, yes, mayroon. Tanong lang, pagdating ng 61 and up, meron pa kaya? Madaling sagot, wala. Bakit? Kung hindi mo pinaghandaan yung long term, wala ka niyan. No? Wala ka niyan. Now, most people rely on their children. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga lolo't lolo natin, magulang natin, nagbebenta ng properties para lang makapagpagamot. Bahay, lupa, kotse, kalabaw, kambing. Salamat, meron sila ibibenta. Paano naman tayo kung wala? And gusto niyo po ba na yung magulang natin nakitang nagbenta na, tayo magbebenta ulit, yung mga napundar natin, ibibenta natin ulit. Gusto niyo po ba natin ng ganon? Siyempre po, sagot natin, hindi, no? 'Di ba? Kasi malungkot yung ganon. No, yung naipundar mo na, tapos minsan isang araw babatakin na. So, masakit po yung picture na yan. So, iwasan na po natin yan, paghandaan na po natin. Habang may pag-asa, habang malakas, habang may trabaho, may pera, paghanda na po natin ang ating healthcare. Majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Yan po ang katotohanan. Hindi lang Pilipinong ordinary yan. Marami din po, no? Kasi bakit? Sino bang nakakaalam kung ano magiging sakit mo sa future? Maaring sagot, ay ma'am, alam ko sakit ko. Mahilig ako sa cola, diabetes, sigurado to. Ay, iwasan nyo na po, alam na pala, no? So, pwede rin malaman yung sakit. Bakit?
Cause of diabetes, sugar, cola. So, iwasan na natin. What I mean is, hindi mo alam kung anong klaseng cancer yung pwedeng tumama sa'yo tomorrow. Kasi nga ngayon, no? Ang babata pa, may cancer na. Ay nako, no, lungkot ng gano'n. Kasi isa sa kaklase ko kanina tumatawag, ibinabalita lang, napatay yung kaklase ko. So 39 years old, kaklase ko from 2nd year to 4th year, high school. So nalulungkot ako kasi hindi ko na siya nakita. Pag-graduate ng 4th year, no, sabi ko pa naman magre-reunion kami, pero yun nga, hindi ko na siya nakita. And yan, dahil dyan, iwasan po natin to. Bakit? Hindi lang tayo ordinaryong Pilipino nakaranas, maging ang mayayaman, nababangkrap pagdating sa illnesses, no? Sa sakit. So, kaya maging prepare po tayo sa bagay nito. Minsan nga, ma'am, maliit na lang po yung aking ilalagay na sa healthcare ko. Tapos minsan pa sabihin sa'yo, ma'am, pwede ko po bang i-withdraw? Nako, sabi ko, sir, ma'am, hindi nga po. Di ba? Pang healthcare nga, no? Pang healthcare nga. So, tandaan po natin yung bagay na yan. Mabigat. Now, paano tayo kukuha ng healthcare? Tandaan po natin na dapat merong alam natin ang dapat ang kinukuha natin. Kasi baka inoperan tayo ni kapitbahay, ni kumari, hindi naman natin naiintindihan, hindi naasa tayo one day, meron tayong magagamit. And then we found out na wala pala. Kaya, importante pong aralin natin. Short-term healthcare, tinatawag natin na hindi guaranteed or renewal. Bakit? Ang short-term, pag nagbayad ka ngayong taon, next year hindi ka nakabayad, of course, wala ka ng insurance. And yung pera mo, goodbye. No? Bakit hindi guaranteed? Paano kung sakitin ka? Siyempre yung company, aba, teka lang, lugi kami sa iyo. Hindi pwedeng ganon. So, hindi ka na rin bibigyan ng short term pag sakitin ka na. And senior care. So, katulad din po yan ng short term. Babayaran mo yan every year. Pag di ka nakabayad, wala na. Pag di mo nagamit, goodbye money. So, sayang. So, long-term care. Ano ba yung long-term care na yan? Ito naman yung HMO na with health savings account, fixed premium and guaranteed renewal. Bakit? Namaya po, i-explain ko a little bit. And yan nga, maraming namamatay, hindi dahil walang pera, hindi walang gamot, kundi walang pera. Paano daw natin malalaman kung ang ino-offer sa atin ng healthcare ay good? No? Ito po yung final test. Short term, dapat magagamit mo yan ngayon. Sabi ng client, or sabi ng ating mga kaibigan, ma'am, bata pa ako, hindi ko magagamit yan. Naniniwala naman ako. So, pwede mong gamitin sa pagtanda mo. Ma'am, paano naman kung hindi ko magamit, di ako tumanda. Kasi maraming bata pa namamatay na, hindi ko rin nagamit, sayang naman, no? Tama rin naman, pero sagot ko naman, meron yan death benefits. So, dapat may death benefits. Bakit? Para yan sa pamilya mo. Ma'am, paano kung hindi rin ako mamatay, no? Hindi ko nagamit ng bata, and then, tumanda ako, hindi ko pa rin nagamit kasi maayos ako sa health, nag-exercise, mga kinakain ko, mga organic lang, no? So, hindi ako namatay. So, ano naman mangyayari sa pera ko? Ang sagot ko naman, money growth. So, yung money mo dapat nag-grow. So, ganyan po natin kine-check ang ating kukuning healthcare. It must have all the four cornerstones. So, tandaan po natin dapat meron yan para hindi tayo lugi. So, sa IMG, tinuturuan tayo paano kumuha ng tama, sapat, sa ating pangangailangan at kung ano lang yung meron tayong kakayanan sa financial. Hindi tayo na-operan dito ng mga malalaki, no? Tandaan po natin, ang IMG, education. Hindi po to insurance. Bahagi lang ang insurance sa edukasyon. Bahagi, solusyon, part, no ho? Hindi po siya insurance. So, yung iba kasi, insurance naman yun, ayoko kayo dumalo. Sabi ko, sir, hindi po insurance. Bahagi lang po yun. Pero kung ayaw niyo pong kumuha, it's up to you, no? Ini-educate lang po namin kayo. Kung paano kumuha para hindi tayo na-opera naman kung anong insurance tapos hindi naman natin naiintindihan. Bakit? Marami na akong kakilala talaga hindi na-educate. Kinuha ang insurance, after 10 years nag-matured, and then negative. Bakit negative? Pandemic na yun eh. Bakit siya nagalit? Hindi niya naunawaan. Sabi niya, 10 years, akala ko milyon na. Bakit nag-negative kalahati pa? Sabi ko naman, sir, tama lang po yan. Bakit? Hindi mo lang po naunawaan. Yan po talaga ang insurance na kinuha niyo. Hindi lang naipaliwanag sa inyo ng agent. No? So, yun ang kagandahan sa IMG. Tinuturuan tayo, napapaliwanag at naiintindihan natin. Now, sabi, pag nag-ipon ka ng pang-healthcare mo, pwedeng 3 paraan. Anong 3 paraan? Ito po, option lang, no? Kung ayaw mo talagang kumuha ng healthcare, ito suggest namin. Gusto mo, pag 50 years old mo, may 1 million ka, mag-ipon ka ng 5,000 a month. In 20 years, 1 million to yan. Sumubra pa, no? Pwede rin naman, 2,000 sa 12%. Kasi kanina, ma'am, di ba, roll of 70 to 12%, 2,000 a month. 15 years, 1 million. Pwede, no? Kaya lang, syempre, yung sabi ko nga, pang-healthcare yung kunin mo, di sa healthcare mo ilagay. Pwede yan. At yun yung dapat, no? Yun yung po sinasabi namin. Pero yun nga, it's up to you, no?
5,882 a month, 7 years mo lang babayaran, 1.1 mo yan ba? Sa pagdating ng 20 years, no? Bakit? Simple lang. First and 7 years, ikaw ang magbabayad. So, tandaan po natin, ang long-term care, hindi binabayaran ng habang nabubuhay. Meron po siyang sapat na panahon para bayaran. Hayaan mo lang, mag-grow yan para yung healthcare mo lumalaki, yung company na ang magbibigay ng interest, kaya yan lumalaki, no? Kaya yung healthcare fund natin, lumalaki din. Bakit? Nag-grow yung money natin. So, 7 years mo lang babayaran. So, sabi nung iba, ma'am, meron akong healthcare. Tanong ko lang, hanggang kailan po kayo magbabayad? Check po natin. Baka naman, habang buhay tayo nagbabayad, luging-lugi po tayo, no? Kaya dapat, alam po natin na merong long-term care, no? Yan po si Kaiser. Isa sa partner niya IMG. Isa sa partner niya IMG, tandaan po natin ha, isa sa partner niya IMG. So, tinuturo lang po namin. Now, long-term care, iba-ibang plan. It depends upon kung magkano gusto mong plan para sa pagtanda mo. So, gusto mo malaki, so malaki kunin mo. Gusto mo maliit, pwede rin, no? So, it's up to us kung ano yung goal natin sa healthcare. So, mayroong nagsabi, ang gusto kong goal ko, 10 million. Bakit? Eh, di ko alam, baka mamaya magka-cancer ako. Eh, pa nagka-cancer, eh, yung isa kong kakilala, no? Kilalang-kilala sa DZS, speaker, 7 million yung ginastos. Bakit? Cancer sa kidney or liver? Alin sa dalawa? Liver. So, nabuhay pa siya ng 3 years or more, tinaningan ng 6 months, no? Yun, nakakalungkot. Siyempre, pumanaw din kasi nga cancer na yung sakit. Pero yun, ito po, no, kami bilang educator, yung itinuturo namin, walk the talk. Kaya naman, meron akong healthcare na kinuha kay Kaiser. So, nagpapasalamat ako sa nag-invite sa akin sa IMG kasi dapat, wala akong healthcare, meron lang dapat akong protection. 2-in-1 lang dapat yan eh. So, dahil sa naturuan ako before ako mag-decide, bago ako maka-fill up dun sa isang kukunin ko dapat na mahal, so, naituro ako at na-educate ako paano kumuha ng protection. That's why, Kaiser ang nakuha ko. So, thankful ako. Bakit? Mga kapatid ko, naturuan ko din. So, yung general check-up nila, libre na, ngipin, libre, marami po yan. Now, hindi ko na pwede discuss masyado yan. Meron po kaming Kaiser training, no? Every Tuesday. Pwede po tayong mag-join. Sa mga nag-invite sa atin, alamin po natin, tanong lang po natin paano tayo maka-join sa Kaiser training. Para malaman natin ano ba si Kaiser, no? So, yan po yung sample, no? Ito yung kinuha kong plan. Sabi ko kasi 40 na ako para malaki-laki yung pondo ko sa healthcare ko, no? And para naman makapagpa-medical check-up din ako na hindi ako magbabayad kasi matipid ako eh, no? Sa Korea kasi lahat libre. Sa Pilipinas wala nang libre. So, yun yung masakit, no? Kaya minsan nakakalungkot. Yung mga umuwi kong kakilala, pati general check-up, di na nila maharap. Kaya one day, na-atake, and din yun, patay, no? Kakalungkot po yung gano'n. Now, income protection, paano ba natin kukunin naman yan? Sabi ni Bo Sanchez, the purpose of insurance is simple. If God calls you, home today, your kids won't go hungry. So, yun po yung purpose, no? Minsan, di lang natin talaga matanggap, no? Bakit? Sabi mo, gastos lang. Pero pakinabang po yan, no? Sa future. Now, of course, pag tayo may pamilya, gusto mo talaga may pera, may car, may bahay, mapag-graduate, and also travel the world. Travel the Asia na lang, no? Travel Asia na lang. O travel Boracay na lang, no? Basta makasakit na aeroplano. So, pwede naman. Kaya lang, kapag wala kang protection, if something happens sa'yo, no? Yung picture naman sa'yo, mapapalitan ng luha. Hindi lang luha na nawala ka, kung hindi luha na paano na sila mabubuhay. Yan ang picture ng maraming Pilipino. No? Bakit? Kasi nga, hindi tayo naturuan at hindi natin na-apply. Minsan, sabi ko nga, bakit tayong mga Pilipino pag nasa ibang bansa, hindi pa natin naiintindihan yung konsepto ng bansa, tanggap natin. And nakakalungkot, tumagal ka na, naintindihan mo na, nakita mo na yung bansang pinuntahan mo, na pag nasunog yung company, umiyamay, bago na agad, no? Bakit? Kompleto sila ng insurance, iba-ibang klaseng insurance, sobrang dami. Pero pag ikaw umuwi ng Pilipinas, pag ikaw naturuan, pag inalo ka ng kababayan mo, para bagang ayaw mo, ang sakit sa tenga, no? Bakit nga tayo yung natural nating Pilipino? Bakit ganun? Pero naniniwala po akong magbabago ang Pilipinas at magbabago ang Pilipino. Lalo na nag-aaral na po tayo. Ito na ang IMG, patuloy na nag-aaral. That's why life insurance is not a fun topic, but it is a critical part of our financial strategy, no? Because of our financial has to live when we die young. So, dapat naman talaga silang mabuhay pa, no? Na maayos, hindi yung nabubuhay na parang buhay na patay. Tinatawag ko buhay na patay. Bakit? Para bagang buhay, pagkatapos parang, basta na, yung parang walang buhay, kasi nawala ng magulang, nawala ng breadwinner, pagkatapos hindi na alam kung paano magsisimula. Kaya sabi ko buhay na patay. Para bang nabubuhay ka na lang na parang ewan, hindi mo alam kung paano, no? So, yun. Kasi nga hindi na iayos. Now, paano tayo kukuha ng insurance? So, ito po yung tinatawag natin. So, para sa karagdagang protection, kahit 3-in-1 ang Kaiser, no? Healthcare, life insurance, and
Meron pa yung investment. So, kung gusto mo pang dumagdag, ito, pwede to. So, take note, tandaan po natin, pwedeng yun lang, pwedeng ito kunin mo pa. No? Isa sa partner din ni IMG, si Most 18. So, paano ba natin computing? Simple lang, 20,000 times 12, kung sweldo mo 20,000. And then, dapat pala meron kang protection na 2.4. And dapat, tandaan po natin, no, pag tayo educated, financially, educate po natin yung ating asawa, anak. Why? Kapag iniwanan mo ng 2.4 million at hindi nila alam kung saan ilalagay, nako, in just 6 months, 1 year, ubus na po yan 2.4 million. Paano na po sila sa next life nila, no? Kung wala pang maayos na trabaho, si mami, no? Sa mga kapatid. So, kaya importante pag educate, dapat i-educate mo rin sila. Talagang i-ano mo na sila, i-train mo talagang maging masunod sa pagtuturo din sa kanila. Minsan ginagamitan ko ng ganyan, no? Kasi panganay ako kasi mapagod, no? Mapagod talaga maging breadwinner. That's why, so meron po kami tinatawag na hide method and dime method. So ito po, meron po kaming special training para sa mga IMG members. Now, kung gusto po nating maka-join dito sa bagay ito, napakamura na insurance nito at nako po, napakaganda. So kung gusto niyo po maka-join dito, be an IMG member, tanungin po natin sa nag-invite sa atin. And ito po yun, mga sample ng plan. Kung 20 years old ka, annual po yan, no? Coverage ka ng 1 million, no? 1 million. Bakit nawala ang aking? Yun, wala. Ayun. So, yan. Kita nyo po? So, ang liit lang niyang babayaran mo. Annual payment, hindi yan monthly. Kaya, pwede na. Pwede kang kumuha ng coverage 2.5. Accident insurance po yan o life insurance na tinatawag. So, replacement income pagka ikaw ay nawala. And then, paano natin mababawasan ang ating utang? So, syempre, sabi nga, pag may utang ka talaga, kaliwat kanan, eh sigurado, makokontrol yung happiness mo. Bakit? Paglabas ng bahay, tatago-tago mo yung utang sa'yo, no? Nahihiya ka. Kasi minsan, ayaw mo magtago. Pero, wala kang mabayad, kaya nahihiya ka. Kaya naman, yung iyong freedom at yung kasiyahan mo ay nababawasan. Tip to manage debt. So, simple lang. Huwag ka na mangutang pa. No, huwag na po yan. And, mabuhay ka ng simple lang. Tandaan po natin, no? Kung kumakain ka, lagi sinasabi ko ng tinapay na 10, pwedeng 8 lang. Buhay ka pa rin. No po? Guarantee po yun. Kung ang kaya kinakain mo palagi ay hindi na lang tinapay, no? Kung kumakain ka ng umaga, tanghali, hapon, merienda, 5 times or 6 times, gawin mo lang 3, buhay ka pa rin. So, anong ibig sabihin nun? What's the point? Hindi yung 3 kain pang tabi na. No? Yun lang po yun. And, mabuhay ka ng simple lang. Ibig sabihin, pag nabuhay ka ng below your means, hindi yung live your means. Kasi iba live your means, mabuhay ka ng sapat sa kinikita mo. Pero yung below your means, iba po yun. Para ang target, makaipon. So, kung ang pera mo, 15,000, huwag ka mabuhay ng halagang 15,000. Mabuhay ka lang ng halagang 10,000. Pwede. Sabi, ma'am, grabe, di nga kasya eh. Sabi ko nga eh, maniniwala naman ako. Pero pag chinecheck ko yung mga FB, no? Sabi ko, naghihirap ang Pilipinas, pandemic, pero bakit natataba? Joke lang po. Baka po marami magalit sa akin. Mataba rin po ako, no? Wag po kayong masaktan. Isa rin po ako sa mataba. Kaya sabi ko, bakit ako patuloy na tumataba? Naghihirap. Dapat, di ba, pag pandemic naghihirap, pumapayat, no? Bakit ba napunta tayo dyan? So, change topic po tayo. Continue. Eliminate bad debts, no? So, yan. Tandaan po natin. Tagalin natin ang credit card kung hindi natin kayang disiplinahin ng sarili, no? Ako, dati, inoperan ako ng tita ko niyan, eh. Ginawa ko, kinat ko talaga yung credit cards. Create a list. Yan, simple lang po yung create a list. Bakit ba hindi tayo mag-list, no? So ako po, sa kamag-anak ko, inuulit-ulit ko rin yan. At para bagang minsan, nasasaktan na sa akin. Yung parang, ang kulit mo, parang akong sino. Pero totoo po yan. Malaking tulong po pag nilista nyo. Bakit? Hindi ka nagwa-wonder. Wonder, sabi yung pera ko, teka, asan na? Kinupitan mo ako, no? O kinuha mo, no? Inutangan mo. So, pagka po nilista mo, ay pati yung peso, alam mo kung nasan. Ma'am, ganun ba yung pati peso dapat alam ko nasan? Yes. Bakit? Pera mo yun eh. So, dapat alam na saan. Tandaan po natin, hindi ka magkakaroon ng malaking pera at magiging milyonaryo kung hindi ka marunong maglista kahit ng peso. Importante po yan, no? Sa may pera. Tingnan niyo po ang mga Chinese na negosyante. 5 lang ang tubo sa bawat item, million po yun. So, ang pera, mahalaga. Nung ako'y natuto mag-invest sa stock, nako, pati 10 centimo, sabi ko, ang halaga pala nito. Bakit? 10 centavos lang itinaas, no? Binebenta ko na pag meron akong 100,000 shares. Magkano na yon? No? 100, pagka 10,000, tumubo ng 10 cents, meron akong 1,000 shares. Eh pag 100,000 shares ang meron ako, ibig sabihin, kumita na ako ng 10,000 pesos. No? So, ganun po ang computation pagdating sa investment. Mahalaga po yung 10 centimo. Tandaan po natin yan. Now, increase cash flow. Maraming paraan ang Pilipino, maparaan. Problema lang ano,
walang proper education, walang tamang edukasyon, walang tamang pag-apply. Bakit? Madaling magbenta, madaling mag-adapt, madaling kung ano-anong ginagawa. Kaya ibig kong sabihin, pagdating sa increased cash flow, kaya po natin gawin. Hindi lang yan yung tinda-tinda. Pwede rin po mga services. Bawa, magaling ka magupit. No? Magaling ka mag-ayos ng bahay. Pwede po yung gamitin. Paraan po yun. Pag talagang kulang ang pera, increase your cash flow. No? Get a coach. Tandaan po natin ang pagkuha ng coach, hindi po nakakamatay. Kapalan po natin ang mukha natin as much as possible. Bakit? Sabi ko nga, one day, kapag nasa kagipitan ka, wala na yung hiya-hiya. O minsan nga, wala kang hiya. Talagang kapalan ng mukha. Kailan nangyayari yan? Pag tayo ay gipit. Now, kung sa panahon na yon ay hindi ka nahihiya dahil kailangan. Tandaan mo sa buhay mo ngayon, kung may utang ka at may problema ka sa money, huwag ka na rin mahiyang kumuha ng coach. In IMG, lot of coaches po. Napakagaling, bata, marunong na, matanda, no? Senior, meron po, no? Kaya importante po may coach. Tandaan po natin yan. Ako, lagi ako maraming mga parang iniidolo na parang, wow, ang galing niya, gusto ko maging gano'n, ganyan, ganyan. Kaya naman yung mga books nila paulit-ulit, to. Kaya sa YouTube, don't be afraid to seek help. Tandaan po natin yan. And minsan, hindi lang help sa tao. Sabi mo, Lord, tulungan mo ako. No? Pwede ka mag-pray, Lord, tulungan mo ako makaahon sa kahirapan. Bigyan mo ako ng tao mag-guide sa akin, yung right person, no? Right person na magkikare, no? So marami po sa IMG ng ganyan. An emergency fund, kailan? Paano? Paano ba natin i-build yan? 3 to 6 months. 3 months, kung single ka daw ng salary mo, dapat meron. Now, kung 20,000, ay D times 3. So meron kang 60,000 dapat. Kung ikaw naman ay married, dapat 120,000. Now, madali ba yan? Siyempre, mahirap din kung ngayon ka palang mag-umpisa. Okay lang po yan. Kahit 1,000 a month, itabi mo na. Huwag mo nang pakialaman. Pag sinama emergency fund, hindi mo siya gagastusin ng hindi emergency. Eh, ma'am, nangutang yung kapitbahay, emergency daw. Tanong, emergency ba yon? Simple na sagot lang. Yes, sa kanila emergency, pero sa'yo hindi emergency. Ang tawag ko doon, magkaroon ka ng fund sa health o needy. Maglagay ka ng isang sobre pang needy. Yan. Pag si kapitbahay na kailangan, bawas, 10 pesos, 20 pesos, 500. Pwede ka pa rin makatulong. No? Hindi ko sinabing magdamot. No? Itama natin. Emergency fund from pang pamilya para sa'yo. Pero pag yung emergency fund mo, pinagamit mo sa iba, wala na agad yan. O back to zero ka na naman ngayon. That's why maraming Pilipino, paulit-ulit. No? Paulit-ulit yung senaryong walang pera. Potential, emergency scenarios, simple lang. Pag may car ka, paghandaan mo yung pagpapaayos, bahay, pag nasira, nawalan trabaho, pandemic, kumusta na ang buhay? Survival ba? Sabi nung kausap ko, ma'am, mabuhay na nga lang eh. Okay na yun, kahit walang matabi. Tama naman, kasi survival na eh. So okay pa yan. Now, ang pinakamatinding emergency na pwedeng dumating sa atin, pagkakasakit. Nino, maaring ikaw, maaring ako. Ako na nagtatrabaho para sa pamilya. Pag ako na nagtatrabaho para sa pamilya ay merong protection, medyo less ang problem. Bakit? Eh syempre, meron na akong aasahan. May magpapagamot sa akin ng insurance or meron sapat na benefit na magagamit ko. Hindi na magagaling sa bulsa ko, hindi na magagaling sa emergency fund ko. Meron kasi akong protection. Now, tanong, kailan yun mangyayari na magkakaroon ka ng emergency na mabigat? Nasabi kong pinakamabigat na emergency na dadapo sa atin. Kapag ang asawa mo walang proteksyon, problema yan. Pag na-hospital yan, malaking isapin ang hospital. Ilan sa kakilala ko, 150, makailan lang, 250, 500,000 pesos. At yung isa sa kausap ko, naputulan ng paa, ang nanay, umabot ng 400,000 dahil sa diabetes. Tumagal sa hospital, hanggang ngayon hindi pa magaling, naputulan na ng paa. Tandaan po natin, no? Ito ang pinakamasakit na emergency na dadapo sa ating mga Pilipino. Kanino? Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kung ikaw lang inaasahan. Anong point? Bakit ko sinasabi? Ang emergency fund po, hindi lang yan talaga pang sayo, minsan pang pamilya. Kaya talagang i-build mo ng tama. Pag hindi mo po na-build ng tama, no? Wala kang emergency fund, wala kang protection. Nako, baon ng baon ng baon ng baon sa utang. Kaya po tayo paulit-ulit na nababankrupt, may bahay na, nasanla. No? May ipon na, nakuha lahat, no? Kasi nga, hindi nga po naiayos. So, yung mga magulang natin, kung di na nila naayos, okay na po yun, let go na. Pagpasa Diyos natin. Lord, thank you kasi may opportunity ako ngayon mag-aaral. I-apply ko ng tama yung natutunan ko and para yung anak ko, hindi na matulad sa akin, no? So, yun po. Huwag na po tayo magalit sa mga magulang natin na kung hindi nila na-prepare yung para sa retirement fund nila. Calamity. So, sabi ko ang calamity, isa din niya nakatulad ng emergency sa hospital ng mga pamilya. Bakit? Ang calamity anywhere, kahit sino, pwede tamaan. Katulad ng taal. Sino bang gusto mangyari magkaroon ng taal? At sino bang magkaroon ng gusto na yung bahay mo, second floor na, na-wash out sa gitna, nawasak, hindi mo na pwedeng tirahan. Tapos utang pa.
Ang sakit, ang ouch. So, ramdam na ramdam ko isa naming kapatiran na ganyan. So, at yung asawa niya, yun nga, nagkaroon ng parang depression. So, pero thank you Lord kasi sabi namin, lumaban. So, salamat naman at lumalaban, no? Naipag-pray na huwag ka lang magpatuloy yung depression. Kasi kahit naman kanino mangyari yan eh. Yung magkasakit ang magulang mo, 1,000,000 ang bill, or yung bahay mo na 2,000,000 na wash out, eh talaga naman padadaan ka sa depression. Para bang hindi man depression, talagang katakot-takot na, Lord, 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 tulungan mo ako, di ko na alam ang gagawin ko. Kasi, yun po ang mahirap. Pero yun nga, ang mas masakit, dumudubli yung hirap kapag hindi naayos yung ating solid financial foundation. Bakit? Eh kasi, masakit na yung kalooban mo, wala ka pang pera. Nagdadalamhati ka, wala kang pera, no? Nagdadalamhati ka, wala kang bahay. So, ang hirap, patong-patong. What's the point? Pwedeng magkaroon ng bahay. Pero wag mo lahat ilagay ang bahay, pera sa bahay. Mahirap po. Now, saka yung time, saka ka maglalagay ng investment. That's the right time. Pag na-build mo itong 4 na to, may ayos mo yung utang mo, itong 3 na to, no? Saka ka magkakaroon ng investment. Sabi nga namin kanina, yung Kaiser sumasagot sa long-term care, income protection, and meron din siyang investment. So kahit pa paano, na-build mo yung strong financial foundation si Kaiser. So kung dadagdagan pa mo ng most 18, medyo okay, no? Sa'yo, no? Eh yung pamilya mo nga, sana magkaroon din ng ganun, no? So madalas, yung mga may sasakyan, may mayroong insurance sa sasakyan, yung taong nagdadrive, wala. Kaya hindi po talaga ayos tayong mga Pilipino. So ako, naniniwala ako, dahil sistema na to ng mundo, papunta doon ang Pilipinas. Hindi ka makakapasok ng ospital pag wala kang card. May PhilHealth card ka nga. Wala ka namang cash. Punta ka sa private, di ka tatanggapin pag wala kang down, 10,000. Naranasan niya ng kapatid ko, no? Kaya ako nasasabi. That's why hindi siya enough. Kumuha po talaga tayo ng protection. Now, paano build? Ma'am, wala pa ako emergency fund. So, anong unahin ko? Sagot ko, sabay-sabayin mo. Ma'am, pwede ba yun? Oo. Unti-unti lang naman eh. Ito, halimbawa, maliit kinuha mo, o meron ka na ng 3, tapos emergency fund. Bakit? Kapag hindi mo sinabay-sabay, inuna mo emergency, nagkasakit ka, o di emergency fund mo, ubus ulit, may utang ka ulit, di ba? And pagka pagka halimbawa may nangyari sa'yo, hindi ka kumuha ng protection, wala ka pa ring pera, o yung magulang mo, o yung mga anak mo, naiwanan mo na may utang. So pag sinabay-sabay mo yan, sinamahan mo ng panalangin, nagdagdag ka ng cash flow, mabibuild mo ng maayos yan. Something happens sa'yo, hindi po talaga mababaw sa utang yung pamilya natin. Hindi mawawash out yung ating investment, no? Tandaan po natin ang protection sa sarili, protection sa pamilya, protection din ng ating investment. No? Kasi nga, pag something happens sa atin, hindi nabubunot sa investment, nananatili siya dyan. So, do you want to grow your money? Rule of 72, saan ba dinadala ang pera sa mutual fund? Dito, sa mga company na to. So, kilala naman po natin yan, hindi ko na papakatagalin pa. No? So, kailan ako mag-i-invest, ma'am? Anong tamang edad? Sabi, ang tama pong sagot, as long as you can. Ngayon na po, hindi na bukas. Bakit? Tingnan niyo po si Warren Buffett. Hindi po tayo magtataka kung bakit siya naging mayaman, no? Kasi bakit? 11 years old. Ma'am, pwede ba yung mga anak ko? Pwede. Pwede mo nang turuan niya mag-invest. Yung mga niririgalo dyan, ipatabi mo, ipatanggal mo yung tithes, turuan mo na rin siya mag-tithes, yung pera itabi. Kapag ka 1,000 pesos, 500 pesos, ibili mo na ng mutual fund. Pwede na. So, pwede na. Pwede na pong maging milyonaryo yung mga pamangkin natin, mga anak natin maliit pa lang. Turuan na po natin. Pag college yan, milyonaryo na yan. Bakit? 1,000 lang, di po ba? 10,000, 1,000 a month. In 10 years, magkano kanina? In 20 years? So, pagdating nila ng 20 years old, ang yaman na nila. So, pwede po yan. Pwede. As long as makapagsimula ka ng bata ka, mas good, no? Mas good. Pero huwag ka tayong magsisi, katulad minsan parang sana. Pero sabi ko, Lord, thank you. No? Huwag na, kalimutan na natin yan kung tayo hindi natuto agad. 2 ways of investing in stock market. Ganito po yun. Pag direct, indirect. Pwedeng direct. Pag sinabing direct, simple lang. Ikaw ang bibili kay Jollibee, ikaw ang magbebenta. Humanap ka ng broker company or platform na kung saan ay direct broker. So, mayroon sa MyTrade, sa IMG, MyTrade. So, sample, pag bumili ka ng 100,000, ang pera mo, capital mo 100,000, so 27 yan, noong 1997. So, 3,700 shares. Kung binenta mo yun ng 2017, tatimes mo yun sa previous na price ng 2017 is 250. Pero 2018, 19, umabot yun ng 350. So, naging 925,750. So, simple lang ang pagbili ng stocks. Ganyan. Kaya lang, ito risky. Kaya nga ang tawag ko rito ay level 3. Bakit? Kapag hindi mo na-monitor yan, sayang. No? Katulad nung nakaraang araw, pumunta ako ng bangko, hindi ko nabenta. Nang hinayang ako kasi hindi ko siya naisalang. So, yun. Pero, thankful pa rin ako. Bakit? Meron namang natira. Kaya okay lang. No? So, yun ang masarap sa natututo sa investment. No? Meron tayong mga investment. Now,
Yan ang tinatawag na direct stock. Pagka naman indirect mutual fund, ito naman po yung picture niya. So, yung pera natin, pagsasama-samahin ng fund manager, ang kagandahan yan, chill-chill ka lang. Hindi mo kailangan aralin yung company, may utang ba siya? Teka lang, may utang ata siya, baka hindi siya makaangat. Hop, teka lang, nag-grow ba yung company niya? Nagkakaroon ba ng mga branches or iba't ibang sa iba-ibang kumpanya, iba-ibang bansa o sa buong Pilipinas, ilan na ba yung branch niyan? Si Max ba, ilan ang company niyan? So pag inaral natin, nalalaman natin, okay yung fundamental niya. Sounds good, no? So maayos, malaking company. So pagka direct stock. Pero pagka naman indirect at mutual fund, ay chill, bakit? Sila nang bahala dyan. So katulad ng ABS, sabi ko nga, wala na dyan. Bakit? Alam na nila yan. Pag may mga recession, against ang bar president, lipat-lipat na natin. So mabilis silang magkaroon ng action. Alam na nila yung mga ginagawa nila. Kasi professional. Sabi ko nga ako, no match sa mga yan. Kahit ako nag-seminar pa siguro na ilang beses at ilang libro, hindi ako mananalo sa mga professional na to. Siyempre naman, no? Yan ang karir nila nung mula pa ng simula, no? At hindi lang yung nag-aral sa bansa natin, iba-ibang bansa pa ang research nila. And 12% kapag kumita si mutual fund, syempre, dahil ikaw yung naka-direct, 12%. Now, tanong, paano yung pera ko sa bangko? Ay mutual fund din daw yun. Kumikita ba ako ng 12%? Ang sagot ko, hindi. Bakit? Kung si bangko ang pinag-invest mo, investor ka lang. Secondary ka lang na investor. So, hindi ka bibigyan ng 12. Kung ano yung pinangako sa ni bangko, yun lang. No, yun ang kaibahan pag direct tayo kay mutual fund. Now, ma'am, legit ba yan? Scam ba yan? Now, hindi po. Bakit? Ang ating government, naglagay din ng money. So, alin ang nilagay? SSS. Bakit? Siyempre, kailangan kumita sa SSS para matugunan ang mga nagre-retire ng kanilang mga pangailangan. Kaya nga, ang sagot ko, ma'am, meron naman akong SSS. Sabi ko, okay. Pero pwede mo nang hindi ilagay dyan, mag-mutual fund ka na lang. Pero pwede mo rin ilagay. Hindi ko sinasabing wag. Pwede. Pero kung pipili ka sana, kung naiintindihan mo to, dito na. Bakit? Mag-grow yung money mo. Kasi sa SSS, kung magkano yung pinangako sa yung computation, yun lang. Pag kumita syempre si government, sa kanila. Kasi bakit? Sila ang investor, no? So, yun po yung kagandahan na unawaan natin yung compounding interest. So, ang benefit ng mutual fund, marami. Yan, sinabi ko na, manage ng professional yan, liquid, laging may cash, anytime, kagandahan dyan, no? Ang kagandahan ng mutual fund, kahit ilang milyon ang ibenta mo, 3 to 7 day cash na yan. Pag lupa, swerte, pag nabenta ng 3 to 6 months, no? Matagal maging cash. And diversify, nahahati sa 10 company, kaya less worry. Bakit? Mabangkrap man yung isa, worst to worst, may siyam. Kaya yung pera mo, intact pa rin, mababalik pa rin. Low minimum, bakit? 1,000 lang, pwede na. Sa direct stock, hindi pwedeng 1,000. Wala kang mabibili. Wala kang mabibili. Maghahanap ka ng 0.20 cents ang kapital. Ang hirap po niyan, no? Pag 1,000. At least 10,000 sana. Now, hindi ko sinasabing huwag kayo mag-direct. Pwede. It depends upon kung kaya nyong aralin, no? I-research, i-monitor, and aralin nyo po talaga yung tinatawag na mga basic, no? And yung mga analysis, no? And it has strong records. So, pwede yan. Sabihin, matatagal na po sila. So, dekada na. Kaya strong track record. Safe and secured. Bakit? Siyempre, nasa SEC po yan. Kompleto yan, no? And gain are tax exempted. Ang kaibahan po ng direct, lahat po dun may tax. 6 na klase ng tax. Minsan nga picturean ko, ilagay ko rito, no? 6 na klase yung binabayaran natin pag tayo ay nagtitrading or naka-direct stock. Daming binabayaran. So, dito naman, wala. Lalo na kung ikaw ay IMG. So, mamaya pakita ko sa inyo, no? Liquidity, sample. Pag ikaw ay nag-direct dito, so may bayad dyan, babayaran mo yung fund manager, kaya tinatanggalan yan. So, meron kaming training na mutual fund. Every 5 p.m., mamaya, 5 p.m., meron na pala. So, bibilisan ko na, no? So, 5 p.m., mamaya dumalo po kayo. Si Ma'am Alaysa na ata mag-i-speak niya, papaliwanag nila. Simple lang. Pagka liquidity, 1,000 pesos, pwede na. Bakit? O peso-peso lang ang kapital. Pwede bumili every one share, no? And simple lang din, ita-times mo lang yan sa previous amount, yun na yung total amount ng iyong shares. Tandaan po natin, per share, per share, per share. Ibig sabihin, the more na marami kang share na nabili, the more your chances na malaki ang kitain. Paramihan dito ng share, no? Mababa, mataas, bili ka lang ng bili. Investment po is long term. Total gain, sample niyan na po, 3 million. So, bakit? Peso lang niya nabili eh. Pagdating ng 2017, naging 40. So, gano'n lang po magkaroon ng competition. Simple lang, pag nasa liquidity yung money mo, nasa 10 na yan, naka Jollibee. Kaya yung mga mahilig sa Jollibee na gustong kumain at magkaroon investment, liquidity. So, Dibo, nandiyan na po yan. Soldibo, ayan.
And marami pa po tayong partner ni IMG, ang Pilam Assets, Sun Life, Soldibo, no? And Atram. So si Sir Ronald noong nakaraan, tinapik yung mga iba't ibang klase ng mutual fund company, no? And yan, meron po yan. Dumalo po kayo sa mutual fund. And take note po, know your big why. Why? Pag hindi big why ang dahilan or wala kang big why, no? Pag sinabing big why, yung malaking dahilan. Tandaan na po natin, malaking hugot. Baka po bukas makalawa, ma'am, kukunin ko na ang pera ko. Teka lang, ma'am. Di ba investment nga po? Hindi po ito savings, no? Pagka investment po, hindi po siya savings. Iba po ang savings. Pag gusto mong kunin next month, ilagay mo na lang po sa ATM, no? Kaya know your big why. Para hindi mo kinukuha ng wala sa tamang panahon. Sample, kung nagkaroon ka ng big why mo ay mutual fund mo at soldibo mo ay sa retirement, Eh, ba't mo kukunin ngayon? Di ka pa naman retire, no? Di ka pa naman lolo. O, hayaan mo lang. Ang business, kung magnegosyo ka 5 years from now kasi nagtatrabaho ka pa, palaguin may ibang money, o di doon mo lang kunin pag magnegosyo ka na, no? Target time, mahalaga po to. Pag walang target time, nako, mangyayari dyan, ipon, kuha, invest, wala. Wala kang target time eh. Pero kung may target time ka, kunwari, gusto ko pag 40 ko, retire na ako. Hindi na ako magtatrabaho. Kasi yung investment ko na lang ang pubuhay sa akin. Sarap po ng gano'n. Yun, natawag na big why. No po? The longer you stay, the more you can gain. No? And tandaan po natin, time, not timing. Bakit? Pakita po natin. Pakita nyo po si Mr. Save Early. 20,000 in 6 years. 9 million yung pera. Si Save Later, tingnan nyo po. Same amount. Late lang nag-invest, no? 6 years siyang na-late. Resulta, kalahati halos. So, yun ang pagkakaiba po ng maaga. Kaya, mag-invest ng maaga. Ngayon na. And yan na po yung sinasabi nating success at saving the right plan, executed right, in the right place. Puro right po yung tinawag. Bakit? Meron pong mga mali. Ano po? Tandaan po natin pag may right, may wrong. Kaya dapat po ma-figure natin or kung ano ba yung dapat natin gawin. So ang IMG, nandito po kami para i-guide po kayo. And tandaan po natin kung ano ang magiging buhay natin after 10 years. Yan yung decision mo ngayon. IMG is committed to take you further. No? So, paano ko ba matutulungan ni IMG sa iyong dreams? Simple lang. So, si IMG is membership platform. So, mag-member ka, register, online sa application, permahan mo lang yan, and member ka na agad. So, ang maganda kay IMG, education. Napakaraming education. Financial education on all aspects of personal finance. Napakarami pong pag-aaral. Ikaw na susuko, no? Paggamit ng digital, gadget, lahat, email, mga ganyan, mga pang-professional, tuturo po yan. Libre lang kapag IMG member ka na. Kasi training and support to manage, invest, and protect your money. Kaya napakasarap maging IMG member. Tubong-tubo ka sa pag-aaral na lang. Ang mahal po, tandaan po natin, education ang mahal. Ang mga seminar ang mahal. Nakita naman natin, no, kalatsyan kita ilang minuto, 500, 300. Nakita ko kasi minsan nag-subscribe ako, nag-click ako. No? Kaya naalam ko yung presyo. Execution. Ito maganda, no? May execution. Pag tinuruan ka talagang, uy, magsimula ka na. Kasi, pwede ka namang matuto sa YouTube, sa Facebook. Tanong, kailan ka magsisimula? Now, kung kaya mo magsimula with your own, congratulations. Pero marami pong Pilipino, marami tayong kababayan, kailangan talaga ng gabay. Or yung tinatawag na pag nag-execute, may magtuturo unti-unti. No po? Para magkaroon ng lakas ng loob. Bakit? Natural po magkaroon ng fear, lalo na kung bago ka pa lang, no? Kung bago ka pa lang nag-i-stock, syempre takot ka. Now, kailan bababa yung fear? Kapag tumaas yung edukasyon. Kapag tumaas yung kaalaman. And dito, tataas talaga ang kaalaman mo. Masipag ka lang dumalo ng mga webinar, Monday to Friday, 2 times. Mutual fund, 3 times a week. No? Lahat ng klase, araw-araw meron, Sabado, Linggo. No? Ikaw na lang ang aayaw. So, kung ayaw mong umayaw, good. Bakit? Lahat naman na natututunan mo yun, naririnig mo ngayon, hindi mo agad ma-absorb yan. 3 times, 4 times, 5 times, absorb mo na yan. And baka nga pagdating ng 5 times, doon ka na magsisimula. Convince ka na kasi. Yun po yung importansya ng pag-aaral or paulit-ulit na pagdalo ng seminar. Save money on products and services needed to build our solid financial foundation. So ito po yung mga sa execution, no? So ibig sabihin, meron tayong access dyan. So meron sa akin nag-chat. Yun, sabi ko, ma'am, ay, partner po namin yan. Kaya po, okay lang po ako. So the IMJ advantage, save money by do it yourself. So, tinatanggal natin si middleman or naliles natin. Bakit? Siyempre, kapag pumunta ka sa real estate, natural, pag bumili ka dyan, mayroon niyang agent. Yung agent, siyempre, dapat kumita. Naghirap sa'yo, no?
So, natural yun. Pero pag IMG member ka na, wala na. Direct ka na. Kaya sabi ko sa chat ko kahapon, ma'am, meron po kaming access sa company na yan. Partner po namin. Sabi niya, talaga? Opo. So, yun. Sabi niya, congrats. So, congrats na lang ako. Now, entrepreneur. Wow, education, execution, may entrepreneur pa. Paano? Be in the financial industry, become a financial educator. Yan. Pagka naging financial educator po tayo, syempre dahil tinuturuan natin yung tao, once na naunawaan niya na kailangan niya ng mga bagay na to, pwede na pong maging entrepreneur tayo, no? By sharing your know-how, how this company fast growing, how in this fast growing industry, yan. I-share mo lang, no? And meron ka ng business opportunity to achieve financial goal faster. Bakit? Hindi po ba increase cash flow? So, pwede, no? Education, execution, entrepreneur. So, kapag ikaw ay IMG member, 5-5. 1,000 mo, nasa soldibo na. Hindi ka lang member, investor ka pa. Agad-agad, no? Pinadali na. Hindi na yung puro papel-papel na ipapadala sa office, LBC, EMS kung ikaw ay OFW. No, bakit? So, ito po yung mga top benefit natin. Walang katapusang seminar, mula sa basic hanggang sa pinakamataas. Free financial check-up, tandaan natin, baka mamaya yung sakit natin sa bulsa, ano na yan, no? Stage 4 na, cancer na, no? Parang hirap nang gamutin. So, may pag-asa pa habang buhay, habang malakas, habang kumikita. Magpa-check up ka na para maitama na po at maiayos, gamutin na. And pwede ka sa mga exam na to para maging, tawag dito, financial planner, no? Na-register. Mag-exam ka, tipid yan. And ito, katulad kami dito, nag-exam na katipid. Free gifts. Pag ikaw ay member ng IMG, meron ka ng 100,000 insurance, accident insurance. Bakit ko sinasabi to? Marami sa atin, wala kahit 100,000 pag namatay ng accident insurance. Nagbangga ng motor, patay. Ayun, wala ni pampalibing. Kaya sabi ko, kumuha na kayo kahit pa member ng IMG. Kasi meron na kayo nito, magdagdag kang 500 plus 50,000 Fidelity Life Insurance. So meron ng 150, no? Hindi yung walang-wala. So bakit ko sinasabi yung kung kamag-anak ko kasi nagbanggaan, yung wala talaga. So, nakakalungkot. Sabi ko nga, sana talaga unti-unti maturuan ko sila maipag-pray ko na matuto talaga rin. Nakakaawa kasi. And IMG Vision Care. 2 frame, libre. Sa loob na 1 taon, pumunta ka lang dyan. Unlimited check-up sa mata. Mabayad lang yung lens. Kaiser, pag member ka ng IMG, unlimited yung check-up mo. Punta ka lang doon ang punta. Pa-check-up ka lang, consultation. Manila Bankers, meron tayong access. Yan nga po, mutual fund. Binanggit ko na kanina. Soldibo. And pag sa mga pagpapaganda sa ozone therapy, no? Dominate. Nako, para ka ditong para ka talaga ditong professional yung dating, no? Pag naaral mo to. Nandiyan na lang, ikaw na lang ang bahala mag-aral. Or meron ding mga nagtuturo, katulad nila Alan Ngo, kahapon nagturo, no? Tsaka si Jomar Hilario. So, ang gagaling nila, grabe. Feeling ko, pagka narinig ko sila nagtuturo, nagiging bigla akong professional pagdating sa technology, no? So, ganun yung feeling. Kasi natututo ka talaga paunti-unti. Hindi man mabilis, unti-unti. Basta dire-diretso, matututo tayo. And SMDC, yan. Mayroon sa real estate. Kung gusto mo na sa panahon na may pera ka na build mo na yung sarili mo, pwede ka na kumuha ng kondo. So, diretso ka na, katipid ka na. So, nakakatipid tayo dito. Courses sa mga anak natin. Or ikaw, kung gusto mo pang mag-aral. So, meron din discount. And Everest, yun yung sa Memorial, sa ABS, ito na yung mga pamana. So, mura lang yan. Auto program. Kaya sa mga kaibigan natin bibili ng sakyan, IMG member mo yan. Malaking tipid yan. And ito namang mga rewards na to. Ito sa telecommunication. Ito mga rewards sa lahat ng gumagawa ng entrepreneur o business na IMG. Yan, may reward po na iba't iba. Sasakyan. Last convention June. If I'm not mistaken, 4 na sasakyan na pinakawala ni IMG. Free. Walang bayad. Bigay lang po. May qualification ka lang dapat na tapusin. No? Of course, lahat naman po talaga dapat mayroong pamantayan bago makuha ang mga gift. No? So, ganun po talaga sa company. And here's the good news. Whatever situation you are in right now, you can make change. You can go from being broke to being blessed. You can start today. Paano? Yan, lingin po natin ito. Bakit? Dito mo makikita kung ano pa yung kulang mo sa buhay mo. Sa buhay pinansyal. No? So, sa pamagitan nito, mapipili mo, mache-checkan mo, ma'am, ito ang gusto ko i-discuss mo sa akin, i-discuss mo sa akin yan. So, yan. Lingin po natin sa mga nag-invite sa atin. And, ito po yung portal. Kapag ikaw ay member na ng IMG, na ito na yung Soldibo, pinadali na siya. So, walang kahirap-hirap. Fill up ka lang ng online. Yan, yung iyong policy na 50,000 and yung aking Manila Bankers dahil SMD ako. Pag ikaw ay associate, 100,000 yan. So, lumalaki yan pag ikaw ay napopromote. Pag ginawa mo yung business na IMG. And, yan.
So, yan po yung portal natin. Ito yung ating access sa mga Medical Kaiser Center. Download mo lang yan. Tipid na tayo ngayon. Wala, kahit hindi mo na i-print, screenshot na lang yan. Punta ka na lang doon. Yung kapatid ko, ganyan lang ginawa, no? Pupunta sa center, pa-check up, pa-general medical check-up. So, pinicturan ko lang yung kanyang policy. And pinakita lang yun and okay na. So, tipid-tipid na tayo ngayong panahon. Wala nang papel-papel ngayon, no? Ganun ka-high-tech na. So, mag-adapt po tayo ng changes. Do you want to increase your cash flow? Do you want to get out of debts? Do you want to passive income? Do you want to live your dreams? Live your dreams, no? And in IMG, we all can live our passion and dreams, no? We travel, we earn passive income. We help a lot of people. Yeah. We want to do the same, no? Sana po makasama po namin kayo. The kind of life that you live tomorrow depends on the choices you make. So, totoo naman po, no? Tandaan po natin, pagkatapos natin ito, nasa choice po natin, no? Kung anong pipiliin natin. Do something that your future self will thank you for. So, yan, register now para maging IMG po tayo. And tandaan po natin, no? Sabi ni Brother Bo Sanchez, you've got to start building your retirement fund now. Tandaan po natin yun, no? Sinigaw ko na, no? Start building your retirement fund now. Bakit? Not tomorrow. Kailan? Not tomorrow, not next week, not next year, but now. Bakit daw? Sabi dito, it's time for you to take action. Bakit? You will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse, one thing is sure, you will get older next year. Your child will grow old, enter college, you will eventually retire and stop making active income. Thus, be prepared, the two ifs of life. Remember the solution, long-term care, pwede mo nang kunin ngayon. Simula ka na. Huwag mong kunin pagtanda, di ka nabibigyan. Pag 60 ka na, wala na magbibigay sa'yo. Pag sakitin ka na, wala na magbibigay sa'yo. At kahit bata ka pa, pag wala ka ng kita, hindi ka na rin makakakuha. Siyempre lang. Bakit? Wala nang pambayad di ba? So, yun lang po yun, no? Kaya kunin natin habang malakas at may kita. And yung insurance mo, para naman pag ikaw ay nawala, mabubuhay pa yung pamilya mo ng mga. Take action, be financially educated, act on your financial needs. So, kung ano lang yung need mo, kunin mo sa IMG. Nandiyan na lahat, no? So, remember, application natin, sa X-Curve, tandaan po natin, habang bata ka, paramihin mo yung iyong ipon, habang ginagampanan mo at the same time yung iyong obligasyon. Ang purpose, matuto ka sa compounding interest, kasi yun ang magbibigay sa iyo ng living on interest or active income na passive income na tinatawag. No? Tandaan po natin X-Curve, huwag natin kalimutan yan. Ha? Bakit? Kasi para talaga yung goal natin, maabot natin. Pababain ang responsibility, habang nag-iipon. Yan. Solid financial foundation, huwag po tayong magkaroon ng mga investment kung wala tayong proper protection. Bakit? One day, if something happens sa'yo, yung investment mo, maguguho, babagsak, no? Isang ihip lang ng hangin, wala na. Abundance formula po, tandaan natin kung ang Diyos ay nagbigay ng kanyang anak, hindi ba niya kayang ibigay ang ating mga pangangailangan? Kaya magtiwala po tayo sa Lord, di ba? Kung si Lord, pinag-provide niya na ang lahat, maging ang kaligtasan natin. Pag tayo ay namatay, pwede tayong pumunta sa langit dahil yun ang kanyang sinabi sa kanyang salita. Kung tayo naniwala sa kanya. Of course, paniwalaan din natin yung pangako niya about money, no? Kaya pagtiwala mo na yung 10% mo kay Lord at bahala na siya, no? Gagawa ng paraan ng Lord. Maraming paraan ng Lord paano kapag pagpalain. And the rule of 72, para hindi ka ma-scam, bantayan mo rin ang pamilya mo. Pag hindi mo pa sila naturuan, bantayan mo kung anong pinapasok para hindi sila maloko. No? And ito po yung last thing na iwan ko sa inyo. Ito yung picture na kung saan paborito ko. Meron po itong tawag dito movie, The Gifted Hands. Gustong-gusto ko ito. Gustong-gusto ko siya. Bakit? Relate na relate ako kasi ang nanay niya, sila, broken family. Ang nanay niya, no read, no write, DH, di ko nilalang. What I mean is, kung ang buhay mo ngayon, tila baga wala ng pag-asa kasi no read, no write ang magulang mo, wala kang pera, di ka nakapag-aral, wala ka pang tatay, okay lang. Okay lang yan. Bakit? Nagkaroon ka na ng pagkakataong mag-aral. So, edukasyon ang magbibigay sa iyo ng maayos na pamumuhay, edukasyon na may application. Si Ben Carson, anak ng broken family, no? Walang tatay, ang nanay niya, pero dahil sa nagkaroon ng coach, no? Mahalaga po ang coach, kaya maging IMG po tayo para maraming coach. Siya maraming coach. Yung nanay niya nagpa-coach, nagpagamot, kasi nagkaroon ng depression yung nanay niya, no? Nag-undergo pa ng psychiatrist treatment. So, yung kanyang coach pinakinggan. Pagkatapos pakinggan, in-apply sa anak. Anong resulta ng anak?
Sumikat sa buong mundo, naging yumaman. So, simple lang. Coach, may coach sila sa spiritual, may coach sila sa edukasyon. Napakarami nilang coach. And then, ano pong sinabi niya? Pagkatapos na maging matagumpay sa buhay from scratch, no? From nothing to something, ano pong nangyari na sinabi niya? When we have done our best, we also have to learn that we still need to rely on God. Our best, no po? No matter how good, is incomplete if we leave God out of the picture. Tandaan po natin to, no? Magiging incomplete daw ang buhay mo kung wala din naman si Lord kahit anong meron ka, talino, tanyag, pera, yaman. Kaya wag po nating alisin sa picture si Lord, no? Yan po yung iniwan niyang salita. Kaya favorite ko yung story niyan, no? Kaya po lahat tayo may pag-asa, i-apply lang po natin ang ating mga tutunan. And yun lamang po, to God be the glory.